Hindi. Paano ka nakapasok? Sabi sa'yo, Nay, tama ako. Mahina ang nilagay mong pangontra. Naku, hindi talaga kayo magaling. Aminin niyo na po. Huwag mo na nga akong sisihin. Nakapasok na nga mga aswang sinisisi mo pa ako dyan. O ano kayo ngayon? Kung hindi nakapasok ang apo ko at ang mga kasama niyo noon, ibahin niyo ako. Madali ko lang mabasag ang harang na ginawa niyo. May hina kayong albularya. Ang nanay ko lang ang mahina. Hindi ako. Anak naman, nasa panganib na nga tayo. Pinapahiya mo pa ako sa mga aswang na tuwi. Ngayon, sugurin ng dalawang yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli na naman nga po tayo magsasama-sama sa isang kwento na magugustuhan ninyong lahat. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakipindot na po ang subscribe button at pakiclick na rin po ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong upload. At bago nga po tayo mag-umpisa ay isang mabilisang shoutout lamang po. Shoutout po kay na Ma'am Lixie Alona Biscocho, Sisay Adeth, and kay Ma'am Sugar Isip. Hello po sa inyo dyan sa Korea. Lagi po kayo mag-iingat sa pagpapasok sa inyong work, ganyan. And maraming salamat po sa araw-araw daw po kayo nakikinig sa akin. Thank you so much po. Ayan, sana po ay hindi kayo magsawa na suportahan ako. At pasensya na nga po pala kung hindi ako nakakapag-reply ng isa-isa sa inyong mga comment, pero makakasigurado naman po kayo na binabasa ko po yan isa-isa. Tara na po, simulan na po natin ang kwentong ito. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay kwento ng bata na nagngangalang Mucha. Si Mucha ay nasa 9 na taong gulang at apo ng isang biyasang albularya na si Lola Rosing. Sa kasamaang palad ay yumaon na nga ito na hindi malang naipasa ang kanyang galing dahil nga ayaw itong tanggapin ng kanyang anak na si Rosa. Nakatago lang sa baol ang gamit ng matanda dahil nga walang gumagamit nito. Nasa 2 taong gulang pa lamang noon si Mucha at si Lola Rosing din ang nagpangalan dito. Dahil ayon sa ibang nakakakilala sa matanda ay meron itong malakas na mutya na kanyang ginagamit. Kaya ito biyasa at kinatatakutan ng mga kampo ng dilem. Pero sa pagkamatay ng matandang biyasa ay wala itong sinabi sa anak na si Rosa patungkol sa mga gamit nito at sa mutya. Dahil nga hindi din naman interesado ito. Lumipas nga ang 7 taon sa buhay na mag-anak. Nasa 9 na taon na ang batang si Mutya at kasalukuyang gumagala sa kanilang baryo. Dahil nga wala itong pasok sa paaralan. Ang ama nito ay nasa ibang bansa din, kaya ang nanay Rosa na lamang nito ang kasama niya sa kanilang bahay. Hindi din ito nagagawang mabantayan ng kanyang ina dahil abala din naman ito sa kanilang pwesto sa palengke at nagtitinda ito ng bigas. Kaya naman palaging tumatambay si Mucha sa bahay ng kamag-anak nila na pinsan ng kanyang Lola Rosing na si Lola Andeng na isa ding albularya at may apo itong dalaga na tumutulong sa matanda na si Isabela o Isay naman sa kanyang palayaw. Manang Isay, marami bang nagpapagamot ngayon sa inyo? Medyo. Marami nagkakasakit eh. Kaya abala kami ni Lola Andeng sa paggawa ng mga halamang gamot. Ganun ba? Bakit sa inyo nagpapagamot? Hindi naman kayo doktor. Hindi nga, pero pangkaraniwang sakit lang naman ang ginagamot namin ng Lola dito, Matcha eh. At saka yung iba kasi, ayaw sa doktor eh. Wala daw silang pera. Ang sabagay, sige manang, tutulong ako sa inyo. O sige, dikdikin mo nga itong dahon ng oregano, tsaka haluan mo din ang halamang ugat. Sige po, wala naman po akong gagawin. Tumulong nga si Mucha sa kanyang manang Isay dahil wala naman itong gagawin. Habang nanggagamot si Lola Andeng, ay nanunood din ito. Andito pala si Mucha. Isay. Opo Lola, tinulungan nga po niya ako eh. Ang galing niya naman po manggamot, Lola Andeng. Naku po, kung naabutan mo lang sana ang Lola Rosing mo, wala ito sa nagagawa niya. Talaga po? Oo Mucha, ang galing nung si Lola Rosing. Talagang kinakatakutan niyo ng mga kampo ng dilem, lalo na ng mga mangkukulam at mambabarang. May taglay kasi yung malakas na Mucha. Malakas na mutya? Anong mutya po yun, Manang Isay? Tsaka nasaan na po yun? Wala na nakakaalam po kung nasaan ang Mutsyang yon. Hindi kasi minana ng nanay mo ang pagiging albularya ng lola mo, kaya sayang yon. Negosyo po kasi ang pinagkakaabalahan ng nanay ko, Lola. Ang sabi niya kasi sa akin, wala naman kita sa pagiging albularya. Nakakatulong ka nga, pero hikaos naman kayo sa buhay. Kung sa bagay, may punto din naman ang nanay mo. Kaya nga hindi ko din pinilit ang nanay nitong si Isay na maging kagaya kong albularya. Hinayaan ko na lamang mga ibang bansa. Tsaka itong apo ko, bahala siya.
kung mamanahan niya din ang pagiging albularya ko. O kung hindi naman, ay nasa sa kanya na yon. Ikaw ba, Mucha, kung naabutan mo ba ang lola mo? Gusto mo din bang maging albularya? Depende, Manang. Pero natutuwa kasi ako pag may natutulungan. Ako nga rin eh, kaya siguro mamanahin ko ang pagiging albularya ng lola ko. Mga po, tama na muna ang kwentuhan. Dali na, may mga magpapagamot na sa atin. Maya-maya lang. Kaya naman binilisan na muna nila ang kilos nila. Maya-maya nga ay may nagpupunta ng mga tao para magpagamot kay Lola Andeng. Magiliw naman na nanonood si Mucha sa mga nangyayari. Pero isang batang pasyente ang nakapukaw ng kanyang atensyon. Payat kasi ito at matamlay. At malaki din ang kanyang paa at namamagayon. Ano kaya ang sakit ng bata ngayon? Ang laki ng paa niya. Lumapit na nga ang mag-ina kay Lola Andeng para patingnan kung ano nga ba talagang sakit ng bata. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Cora. Ito naman po ang anak kong si Bitoy. Galing po kami ng kabilang bayan para po magbaka sakali na matingnan niyo po ang anak ko. Namamaga po ang paa niya. Baka po hindi albularyo o manggagamot ang kailangan niya. Baka po kailangan niya ho ng doktor. Doon na kami galing sa iba't ibang doktor. Naubos na nga halos ang kabuhayan namin dahil sa pagpapacheck up at pagpapagamot sa anak ko. Pero wala hong nangyayari. Kaya nga ho nagbaka sakali na lang kami dito na patingnan siya sa albularya. Sige na, titingnan ko. Sinuri nga ni Lola Anding ang kalagayan ng bata pero maging siya ay nagtaka dahil wala itong makita na diferensya sa bata. Lola, ano ho ang diferensya ng bata? Maging ako, hindi ko alam Isay. Sandali lang, tulungan niyo akong dalawa. Ihiga natin ang bata para masuri ko ng maigi. Hinawakan ni Isay at Mucha ang bata at sa paghawak ni Mucha dito, bigla itong nagkaroon ng balintataw at nakita na isang itim na duwende ang nagpapahirap sa bata dahil sinira ng bata ang kanilang punso at balak siyang kunin ito at dahil sobrang galit ang itim na duwende sa bata ay pinapahirapan niya muna ito bago tuluyang kunin. Bumalik lang sa ulirat si Mucha nang tapikin na ito ni Isay. Mucha, ayos ka lang ba? Bakit bigla kang natulala? Ayos lang po ako, Manang. May naririnig na boses si Mucha na magtuturo na kanya mga gagawin at huwag umano itong matakot sa elementong nanggagambala sa bata at hindi siya nito kayang saktan. Gawin umano nito ang kanyang mga sasabihin. Kaya naman walang pag-aalinlangang sinunod nga ni Mucha ang sinasabi ng boses na kanyang naririnig. Lola, pahingi po ako ng asin at saka po ng kamangyan. Manang, pasuyin naman po ako ng nagbabagang uling at tao ng suha po. Nagtaka naman si Isay kung ano ang gagawin ni Mucha sa mga pinapakuhan nito. Mucha, anong gagawin mo sa mga yun? Sundin mo na lang Isay, madali ka. Kumuha ka ng uling na may baga at ako nang kukuha ng iba pa. Kumuha nga ang maglola ng sinabi ni Mucha at ibinigay na ito sa bata. At dito ay agad na nilagay ni Mucha sa nagbabagang uling ang kamangyan at asin. Kaya naman, umusok yun. Saka nito pinausok sa batang namamaga ang paa. Yung dahon ng suha naman ay inihaw niya ng konti sa baga na nilagyan niya ng asin at kamangyan at itinapal sa namamagang paa ng bata. O bata, tiisin mo lang Sandali lang ito. Napahayaw ang bata sa sakit at biglang nang wala ng malay. Anong nangyari sa anak ko? Bakit siya nawala ng malay? Anong ginawa niyo? Nagulat naman sila nang muling magising ang bata at iba na ang boses nito, impet at maliit na. Sumapi pala sa katawan nito ang itim na duwende na nagpapahirap sa bata. Nagwika ito na tanggalin umano ang tinapal nitong dahon sa paa niya at masakit yon. Kung ayaw umano nila na mamatay ang bata. Dahil sa awa sa anak ay tinanggal na sana ng ginang ang tinapal na dahon ni Mucha sa paa ng anak. Pero pinigilan ito ni Lola Andeng. Hayaan mo lang Cora, nananakot lang yan. Itim na duwende pa lang may kagagawa ng pagkakasakit ng anak mo. Kaya pala wala din ako nakitang diferensya. Kasi gumamit pala ito ng sabulag para hindi siya makita at malaman na siya ang may kagagawaan. Pero paano po nalaman niyo ni Mucha, Lola? Tatanungin natin siya mamaya, Isay. Pero hayaan na muna natin siya at tulungan ko ano maitutulong natin sa kanya. Muling nagwika ang duwende na kunin umano ang dahon ng suha sa kanyang mga paa at masakit na ito kung ayaw niya na patayin nito ang bata. Kung ikaw ang patayin ko, tanggalin mo ang sumpa sa bata. Kung ayaw mong ibalik ko sa'yo lahat ng ginawa mong pagpapahirap sa batang to. Tinapalan din ni Mucha ang noo ng bata ng dahon kaya naman napapahiyaw ang nakasaping duwende rito. Hindi hubra ang sabulag mo sa dahon ng suha.
at mainit at masakit sa balitang kamangin at asin. At kung magmamatigas ka pa, pupuntahan ko ang tirahan mo at sasabuyan ng benditatong tubig. Dahil sa sakit ay nagwika ang itim na duwende na sige na umano, suko na ito. Pagagalingin na niya ang bata. Kaya naman nagulat si Lola Anding. Isay at ang nani ng bata na si Cora nang unti-unting lumiit ang paa ng bata at nawala na ang pamumutla nito. Nagwika ang maliit na boses na pakawalan na umano siya at nagawa na niya na pagalingin ang bata. Babalahan kita, sa oras na balikan mo ang bata at nalaman ko, papatayin talaga katang salit ka. Umangal pa ang duwende na nakasapi sa bata na hindi na umano nito papakailaman ng bata at may pakailamera umano na albularya. Nawala ng malay ang bata at naging maayos na mukha nito, umaliwalas ng tingnan na parang nawala na ang sakit na kanyang iniinda. Samantala, nawalan din ng malay si Mucha pagkatapos kaya nag-alala si Lola Anding at Isay. Kaya naman agad itong sinuri ni Lola Anding at nalaman na nakatulog lamang ito. Lola, ano po ang nangyari kay Mucha? Nakatulog lang siya, huwag ka mag-alala. Naku, salamat naman. Cora, dalhin mo na ang anak mo. Magaling na yan. Maraming salamat po sa inyo. Kumuha pa ng pera sa kanyang bag ang ginang at ibinigay kay Lola Anding at Isay. Pero kapwa naman ito, tinanggihan ng maglola. Tanggapin niyo na sana ito bilang pasasalamat. Nako, wag na. Hindi kami tumatanggap ng bayad. Kung ganon, ibigay niyo na lang po ito sa bata, pang merienda niya. Sige na ho, tanggapin niyo na. Alam kong kulang pa nga po ito sa pagpapagaling niyo sa anak ko. Kaya sige na ho, ako na ho nakikiusap. Sige ho, tatanggapin ho namin yan at ayos lang naman po yun siguro Lola. Si Mucha naman po ang gumumot sa bata. Tsaka ibigay na po natin ito sa kanya. Sige, kung ganoon, maraming salamat sa iyo, Cora. Ibibigay ko na lang ito sa apo ko. Sige ho, maraming salamat. Mauna na ho kami. Tinanggap na ni Isay ang pera at lumakad na din ang ginang buhatang anak na natutulog at nagpatulong na lamang ito sa kasama niya at may tricycle din naman silang masasakyan na inarkila. Samantala, hinayaan na muna ng mag-ina si Mucha na matulog at bumalik na muna sa panggagamot sa iba pa. Lumipas ang mga oras at hapon na nang magising si Mucha. Nakatulog na ako Manang? Lola Anding? Lumabas ito ng kwarto at nakita ang maglola na nagkakape na dahil tapos na nga silang manggamot. Oh, Mucha, mabuti naman gising ka na. Nagugutom ka ba? Ipaghahanda kita ng pagkain. Sige po Manang, maraming salamat po. Naupo na nga si Mucha at kumain dahil gutom ito at hindi pa ito nagtatanghalian. Oh, kain ka ng marami Salamat po Manang. Apo, may tatanong sana ako sa'yo. Kanina ang ginawa mo. Paano mo nalaman na itim na duwende ang nagpaparusa sa batang yon? Paano mo nalaman ang mga pamamaraan na ginamit mo? Oo nga, kahit ako nagulat kanina Bigla ka nalang nagpakuha ng mga kung ano-ano. Para po kasi na may bumalong sa akin kanina, niyan ang gagawin ko Lola. At saka nung inawakan ko ang bata, bigla ako nagkabaling tatawa at nakita ko ang itim na duwende, kaya nalaman ko na yun ang nagpapahirap sa kanya. Ganun ba? Kaya pala. Siya sige na. Kumain ka na dyan na po. Umuwi ka na sa inyo pagkatapos mo. Sige po Lola. Siya nga pala Mucha. May binigay dito ang ginang na pera Eto Wow, 3,000. Ang laki naman ito Manang Isay. Oo nga Ayaw nga namin sanang tanggapin ni Lola. Pero nagpupumilit ang ginang at dahil ikaw naman ang gumamot sa anak niya. Kaya sige na, sa'yo na to. Talaga po Manang? Sa akin na po ito lahat? Oo po, bumili ka ng lahat ng gusto mo Para sa'yo talaga yan. Tuwang-tuwa naman si Mucha dahil may pera ito nabigay ng pinagaling niyang pasyente. Ayos din pala maging albularya. Minsan may pera ka din, tapos nakakatulong ka pa. Matapos kumain, agad na siyang nagpaalam kay Lola Andeng at sa kanyang manang Isay para umuwi na. Paano Lola Andeng? Manang Isay, aalis na po ako. Lumakad na nga si Mucha papalayo habang tinitingnan naman siya ng maglola. Lola, ano ho sa tingin niyo? Mukhang may malakas na gabay si Mucha po at ito ang tumutulong sa kanya kanina at nagsasabi ng mga gagawin niya. Yun nga rin ho ang naisip ko kanina Lola Hindi kaya si Mucha ang magmamana ng pagiging biyasa ni Lola Rusing? Sana nga po,
Para naman may magaling tayong albularya dito. Ngayon dumarami na naman ang mga gumagalang nilalang ng dilim. At mga albularyo at antingero na hindi naman pagkakatiwalaan at umaanib na sa kasamaan. Kailangan talaga na may isang malakas tayong sasandalan. Pero bata pa po si Mucha, Lola, para maging bihasa. Siguro, balang araw. Wala naman sa edad ang pagiging bihasa po. Nag-uumpisa yan kapag pinili ka ng itaas para makatulong sa iba. Kagaya ng mga batang silangan at mga bertudes na naisisilang. Ganun din ang pagiging bihasa. Nakita mo naman, nabigla na lamang nagawang mapaalis na Mucha ang duwending nakasapi sa batang yon na hindi ko malang nagawang malaman. Oo nga po eh. Ibig sabihin, may potensyal talaga si Mucha bilang isang magaling na albularya, Lola? Yun nga lang, kung papayag si Tia Rosa pag nalaman niya ho ito. Kung nakatadhana talaga kay Mucha, wala siyang magagawa, Isay. Kahit ayaw niya, ututol man siya, ay gagawa ng paraan ng gabay ng batang yon para mapapayag ang ina niya. Samantala, balik naman kay Mucha, dumaan ito sa tindahan ng kanilang kababaryo na si Aling Maming. Teka, iinom muna ako ng soft drinks kay Aling Maming. Kaya naman lumapit ito roon, pero may nakasabayan itong batang kaidaran lamang niya at kababaryo nilang si Olay. Kausap nito si Aling Maming na pautangan nito ng bigas at wala silang maisasaing ngayong araw dahil may sakit ang kanyang nanay. Kaya hindi ito nakapaglabada, kaya naman wala silang pera. Aling Maming, sige na po. Pautangan niyo na po ako ng bigas at sardinas po. Babayaran din naman po namin yan, Aling Maming, pag magaling na po si nanay. Pero malaki na ang utang nyo dito, Olay. Ay nako, gustuhin ko man, malulugi na itong tindahan ko sa inyo. Lumapit naman si Mucha sa dalawa. Aling Maming, magandang hapon. Pabili nga ako ng 5 biskwit, tapos 2 soft drinks. Magandang hapon din, Mucha. Bibilin mo ba? Uutang na naman ito. Pero hindi na bale eh. At binabayaran naman ng nanay mo yung utang mo dito. Kaya sige, kukuha ako. Pero bakit 2 soft drinks at 5 biskwit ang bibilhin mo? Dadalhin mo ba yun sa inyo? Hindi po, kakainin ko po dito, Aling Maming. Kumuha na ng soft drinks si Aling Maming habang nakayuko naman ng batang si Olay habang nag-iintay kung papautangan nga ba talaga ito ni Aling Maming. Eto na. Saka Olay, pasensya na talaga. Naawa man ako sa'yo. Pero kasi malulugi na itong tindahan ko kung palaging ganyan. Sige po, Aling Maming. Pasensya na po. Aalis na nga sana si Olay nang bigyan ito ni Mucha ng soft drinks at ng biskwit. Alay merienda ka muna. Talaga mo siya, bibigyan mo ako. Oo, kaya nga 2 binili ko kay Aling Maming eh. Sa'yo tong isang soft drinks. At saka yung biskwit, isa lang ang kukunin ko. Yung iba, sa'yo na. Kakakain ko lang kasi din kinaman ng isay ko eh. Talaga? Maraming salamat mo siya. Kinuha nga ni Olay ang soft drinks at ang biskwit at kinain. At dito, nakita ni Mucha na gutom nga ito. Gusto mo pa ba? Kainin mo na lang lahat yan, Olay. Hindi mo siya, ititira ko ang iba para kay nanay. Hindi kasi kami nakapagtanghalian kanina, kaya wala pa kaming kain. Kaya nga ako nangungutang ng bigas kay Aling Maming para may maisaing kami. Sumama ka na lang sa akin sa bahay, Olay. May bigas kami doon. Kuha ka doon at huwag ka nang umutang kay Aling Maming. Masama kasi ang ugali niyan. Ano masama ugali ka dyan, Mucha? Ano bang sinasabi mo? Kaya lang naman ako hindi nagpapautang kay Olay. Nasa 9 na daan ang utang nila dito. At kita mo naman. Madalang lang din naman ang benta ko. 9 na daan lang naman pala. Ito po, Aling Maming. Bayad ko sa utang nila, Olay. Para wala na silang utang. Tapos eto, Olay sa'yo na itong 2,000. Oo? Ang laki naman ito, Mucha. Sigurado ka ba? Oo, bigayan ng ginang na ginamot namin ni Lola at Manang Isay. Tsaka, sige na. Siguro, sadyang binigay yan sa akin para ibigay ko din sa'yo. Bili ka na ng ulam at gamit ng nanay mo. At saka, ayan, wala ka na ding utang dito sa tindahan ni Aling Maming. Nabayaran ko na. Maraming salamat talaga, Mucha. Malaking tulong to sa amin ng inay. Sama ka muna sa akin sa bahay. Kuha tayo ng bigas. O kaya ipunta na lang tayo ng bayan. Maaga pa naman eh. Doon na lang tayo kay nanay sa pwesto namin kumuha ng bigas. At para makabili ka na din ng gamot at ulam nyo. Sige, Mucha. Mabuti pa nga. Paano? Tara na. Aling Maming, alis na po kami ha. Teka, sandali lang. Ang bayad mo sa kinuha mong soft drinks at mga biskwit.
Wala na po akong pera dito, Aling Maming eh. Binigay ko na po kay Mutya at binayad ko po sa inyo. Kaya listan niyo na lang po muna yung sa akin. Salamat po. Sabay alis na ng dalawa. Kaya naman napapailing na lamang si Aling Mameng. Pero nakangiti pa rin na pinagmamasdan ang dalawa habang papalayo ang mga ito sa kanyang tindahan. Kahit makulit itong si Mutya, napakadalisay ng puso at mabait sa kapwa niya. Mas binayaran pa niya ang utang nila Olay dito at ibinigay lahat ng pera niya. Nakakaawa din naman kasi ang kalagayan ngayon nila Olay. Kaso wala naman ako magagawa. Ako naman na magiging kawawa pag naubos ang paninda ko. Mabuti na lang, matulungan yung si Mutya, kagaya ng Lola Rosing niya noon. Balik naman kay Mutya at sa kaibigan niyang si Olay, ay pumunta nga ang mga ito sa palengke kung nasaan ang pwesto ng Nanay Rosa nito. Kaya naman nagulat si Rosa nang makita niya na andun ang kanyang anak. Magandang hapon, Nay. Oh, Mutya, anong ginagawa mo dito? Bakit kasama mo si Olay? Magandang hapon po, Aling Rosa. Magandang hapon naman, Olay. Kasi Nay, sinamahan ko lang si Olay at bibili kami ng gamot at ulam nila kasi may sakit ang nanay niya. Ganun ba? Anong gamot ang bibili nyo? Tsaka, may pera ka ba, Olay? Meron po, Aling Rosa. Binigyan po ako ni Mutya. Eto po, malaki nga itong 2,000. Ang laki niya na. Saan ka kumuha ng pera, anak? Bigay po yun ng ginang na ginamot nila Lola Anding at Manang Isay, Nay. Hindi po sila tumatanggap ng pera. Pero nagpumilit yung ali, kaya ibinigay na lang nila sa akin ng pera. Doon ka na naman pala tumambay sa Lola Anding mo? Bueno, sasamahan ko na lang kayo sa butika. Baka kasi hindi kayo pagbilhan ng gamot. Ano bang sakit ng nanay mo, Olay? Inuubo po siya, tapos silalagnat po at masakit po ang ulo. Trangkaso siguro yon. Tara na. Boboy, Mila, kayo munang bahala dito ha. Aalis lang ako sandali. Sasamahan ko lang tong dalawa. Tumango naman ang dalawang katiwala ni Rosa sa kanilang bigasan. Kaya naman, lumakad na nga ang tatlo. Bumili si Rosa ng mga gamot sa trangkaso at dumaan din sila sa bilihan ng isda at ng karne. Olay, ano bang gusto niyong ulam? Sa akin, baboy po nanay, tapos i-adobo na maraming bawang. Si Olay ang tinatanong ko, hindi ikaw. Ista na lang po siguro, Aling Rosa. Yung murang ista lang po na pwedeng itinola. Etong bangus na lang siguro. Manang, pabili nga ho ako ng 2 bangus. Eto ho yung 2 malalaki. Isa lang po, Aling Rosa. Yung maliliit lang po. At 2 lang naman po kami ni nanay. Ayos lang, ako naman ang magbabayad. Ay, wag na po, Aling Rosa. Nakakaya na po sa inyo. Binigyan naman po ako ni Mutya ng pera. Bigay naman sa'yo yan ni Mutya. Tapos ito naman, bigay ko sa'yo. Kaya itabo mo na yung pera para may magamit kayo kung sakaling may bibilhin ka pa. Pati ang nanay mo. Maraming salamat po, Aling Rosa. Walang anuman. Itong isang bangus, itinola mo para makahigop ng sabaw ang nanay mo. Tapos ang isa naman iprito mo o kaya ipaksiw mo para hindi ka agad masira. Tara na, doon tayo para makabili ng pansahog. Lumakad na nga sila at bumili ng pansahog sa isda at pagkatapos ay bumalik na sa pwesto nila sa bigasan. Kumuha ng isang maliit na sako na may lamang 10 kilo si Rosa at ibinigay yun kay Olay. Eto Olay, para hindi ka na din bumili ng bigas. Kaya mo ba itong dalhin? Tutulungan ko na lang po siya, Nay. Hahatid ko na lang po si Olay sa kanilang bahay. O sige, para may kasama siya. Pero umuwi ka pagkatapos ha. Kailangan pagdating ko ng bahay, andun ka na rin. Apo, Nay? Sige po. Sige na, lumakad na kayo pa uwi at hapon na. Maraming salamat po, Aling Rosa. Walang anuman. Siya nga pala, pag gumaling ang nanay mo, baka gusto niya magtrabaho sa akin. Aalis na kasi itong si Mila at mag-aasawa na. Kaya wala na akong katuwang dito. Talaga, Ate Mila? Mag-aasawa ka na? Oo, Mutya. Kaya nga magpapaalam na ako sa nanay mo. Ayaw na akong pagtrabaho niya ng asawa ko. Siya nga pala, dumalo kayo sa kasal ko ha. Sa susunod na buwan na. Aba, basta may lechon. Dadalo po ako, ate. Basta pagkain. Mabilis ka talaga. Sige na anak, umuwi na kayong dalawa. Maraming salamat po muli, Aling Rosa. Sasabihan ko na lang po si nanay mamaya. Dito na lang magtrabaho si nanay mo, Olay. Kaysa maglabada pa siya, kahit masungit yung nanay ko at masama ugali. Malaki naman magpasweldo yan. Ano masama ugali ka dyan? Biro lang po, Nay. Aalis na po kami. Lumapit si Mutya at humalik kay Rosa at lumakad na sila papalayo. Matapos yon ay lumapit si Mila kay Rosa. Manang Rosa, di ba apo naman kukulam niyang si Olay?
Ayos lang ba nahayaan mo si Mocha na sumasama sa kanya? Ano ka ba, Mila? Mabait naman niyang si Olay at ang nanay nitong si Nina. Nakakaawa nga mag-ina dahil hirap sila sa buhay. Dahil sa kilalang ng kukulamang ina ni Nina. Pero hindi naman yun masama. Ang katunayan, kaibigan nga yun ni Nanay Rosing. Tsaka hindi ko naman pababayaan si Mochang mag-isa. O kaya iiwanan na pagala-gala kung alam kong wala siyang bantay. Ano? Anong bantay, Manang? Sino naman na nagbabantay kay Mocha? Eh di yung pinsan ng lola niya na si Nanay Andeng at ang apo din ito na si Isay. Wika ni Rosa. Pero lingid sa kaalaman ni Mila ay alam ni Rosa na may malakas na gabay ang anak nitong si Mocha dahil nga kahit papaano ay may konti din itong kaalaman na kanyang natutunan sa Nanay Rosing na isang biyasa. Pero hinayaan niya na lamang yon at hindi din sinasabi sa anak dahil gusto niyang malaya itong gawin kung ano ang gusto niyang tatahaking landas. Balik naman kay Mocha at kay Olay ay nakarating na nga ang dalawa sa bahay nila Olay. Salamat sa paghatid mo, Cha. Tatanawin kong utang na loob to sa'yo. Olayin, Olay, para namang hindi tayo magkababaryo. Tsaka nun pa kaya kita gustong maging kaibigan, pero umiiwas ka naman sa akin. Eh kasi, alam mo naman na iniiwasan kami ng ibang mga tao mo, Cha, hindi ba? Dahil mangkukulam ang lola ko, tsaka ayaw ko lang kasi na pati ikaw ay iwasan na tuksin din ng mga tao. Wala lang talaga kaninang pagpipilian at kailangan ko talagang mangutang kanina kay aling maming ng bigas. Eh, wala naman akong pakialam sa ibang tao eh. Pareho kami ni nanay. Alam naman naming mabait kayo. Kaya nga gusto niya magtrabaho doon ng nanay mo sa bigasin namin para matulungan kayo. Ang bait nga ng nanay mo, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit mabait ka din, Matcha. Ako? Mabait? Pero ang nanay ko, maldita yun eh. Pero ipasok na natin to sa bahay niyo. Sige. Pumasok na nga ang dalawa sa bahay nila Olay at nakita ni Mocha na hirap nga ang mag-ina sa buhay dahil sira-sira pa ang kisame ng bahay nila, pati na ang dingding. Nanay, andito na po ako. Pasensya na po at natagalan ako. Kasama ko po pala si Mochanay. Magandang hapon po, Aling Nina. May dala po kaming bigas at saka ulam niyo po at may biskwit din po dito. Kain po muna kayo habang magluluto pa lang pinapagkain niyo si Olay. Magandang hapon, Mocha. Ang dami mo namang dala. Saan galing yan, anak? Kina Olay po at Aling Rosanay. Tsaka eto po. May binili akong gamot niyo at may pera po dito oh. Ang laki naman nito, anak. May pagkain na. May pera pa. Bigay po yan ni Mochanay. Galing po yan sa ginang na nagpagamot kina Lola Andeng Aling Nina. Ayaw naman nilang tanggapin kaya ibinigay po sa akin. Kaysa ibila ko lang po yun ng mga kung ano-ano, ay di sa inyo na lang po yan. Naku, maraming salamat. Malaking tulong to para sa amin ni Olay. Apo, tsaka sabi po ni nanay, pwede daw po kayo magtrabaho sa bigas na namin kung gusto niyo po, Aling Nina. Nga po, Nay, doon na lang kayo magtrabaho kay na Aling Rosa kaysa maglabada pa po kayo. Tsagaan na lang po yung nanay kong masungit minsan, pero maganda po yung magpasahod. Aalis na kasi si Manang Mila sa amin at mag-aasawa na daw siya. Kaya ako lang si nanay ng trabahante. Ayos lang yun ba sa nanay mo, Mocha? Alam niyo naman na yung ibang mga kababaryo natin, ilag sa amin. Dahil mangkukulam ang nanay ko nun, hindi ba? Ayos lang po yun. Mabait naman po kayo, Aling Nina. At saka si nanay po nagsabi na doon po kayo magtrabaho. Wala naman pa kasi nanay ko anong sasabihin ng iba. O sige, kapag magaling na ako, pupunta ako sa inyo, Mocha. Sige po, Aling Nina, kaya magpagaling na po muna kayo. Olay, magluto na tayo ng ulam nyo. Ako na lang, Mocha, umuwi ka na lang sa inyo. Baka kasi abutin ka pa ng dilim dito. Ayos lang, Olay, wala pa naman si nanay. Kaya ako lang din mag-isa sa bahay namin. Kaya tutulungan na lang kita. Tinulungan nga ni Mocha si Olay sa pag-aasikaso ng kanilang hapunan. Marunong ka din pala ng gawaing bahay, Mocha. Eh syempre naman, tinuruan ako ng nanay ko. Kailangan matuto ako ng mga gawain sa bahay. Palagi siyang wala eh. Ayaw ko naman sumama sa pwesto namin sa palengke at nakakabaryong doon. Ganun ba? Kaya pala palagi ka doon kina Lola Anding at Manang Isay. Palagi kasi kitang nakakita roon. Oo, nanonood ako ng mga ginagamit doon. Gusto mo din bang maging albularya, Mocha? Hindi ko pa naisip yun eh. Pero natutuwa lang akong manood kapag may nagagamot sila Manang Isay. Ang bait mo talaga, Mocha. Mabuti na lang. Naging kaibigan kita, no? Eh mabait ka din kaya, Olay, kaya gusto din kitang maging kaibigan.
Habang nagluluto ang dalawa ay tumayo na si Nina at sinabihan si Olay na ihatid na si Mucha sa kanilang bahay dahil nga papadilim na. Anak, ako na dyan. Ihatid mo na si Mucha sa kanila at madilim na. Nga pala. Sige po, Nay. Tara na, Mucha. Ihahatid na kita. Wag na. Ako na lang ang uuwi. Kaya ka na naman eh. Hindi. Ayaan mo nang ihatid kita sa inyo, Mucha. Wala na nga nagawa si Mucha kundi pumayag na lamang sa gusto ni Olay. Lingid kasi sa kaalaman ni Mucha ay may bagong saltang mag-asawa sa kanilang lugar na mga aswang. Hindi naman sila inaano ng mga ito pero walang tiwala si Olay at Nina sa mag-asawa. Ang isa pa ay takot din na mag-asawang aswang na galawin sina Olay at Nina dahil may mga alagang sigbin ang mga ito na alaga ng yumaong lola ni Olay na mangkukulam. 3 ito at nakasunod kay Olay ang 2 at ang isa ay sa kanyang nanay Nina. Tara na, Mucha. Umalis si Olay dala ang gasera at sumipol ito para tawagin ang mga alaga na samahan sila. Habang naglalakad, nagulat ito sa sinabi ni Mucha sa kanya. Alagaan niyo ba ng nanay mo ang mga sigbin na sumusunod sa atin, Olay? Oo? Ibig sabihin, nakikita mo sila, Mucha? Naman, kanina? Ang isa nga, dumekot pa ng uling eh. Nagiging bato lang sila at hindi gumagalaw pag tinignan ko. Pero alam ko na mga sigbin sila. Paano mo naman nalaman yun? Nakakita ka na ba ng sigbin? Ngayon lang ako nakakita ng sigbin, Olay. Pero kinukwentuhan kasi ako naman ng isay minsan ng mga ganyan. Kaya may alam din ako. At saka apo kaya ako ng albalaria. Ganun pala? Kaya mo pala sila nakikita. Mucha, alaga naman yan ni nanay. 3 yan. Yung isa'y nasa bahay kasama ni nanay. Mabait naman na mga yan. Yung 2, nakasunod lang sa atin. Kaya pala sumipol ka kanina. Yun pala ang hudyat mo na samahan nila tayo. Mucha, kasi may bagong lipat na mag-asawang aswang dyan sa may kakahuyan. Hindi naman sila pero walang tiwala si nanay sa kanila. At ang mga sigbin na tuwang siyang bantay din namin. May bagong lipat pala sa baryo natin. Hindi ko pa sila nakakita. Oo, noong 1 linggo lang, mag-asawa na may mga edad na. Hapon lang kasi sila lumalabas. Habang naglalakad ang 2, ay bigla nila na nakasalubong ang mag-asawa. Kaya naman kinabahan si Olay. Ayan sila, Mucha. Diretso lang Huwag kang matatakot sa kanila. Lumakad ang 2 at nang malapit na sila, ay bigla silang binati ni Mucha. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din sa inyong 2. Olay, sino tong kasama mo Magandang hapon po, Aling Gina. Si Mucha po, kaibigan ko po. Apo po siya ng albularia na si Lola Rising. Agad namang nanlaki ang mga mata ng 2 at tila ba natakot bigla. Ganon ba? Sa susunod, huwag kayo magpagabisadan at delikado. Sabay alis ng 2 matanda papalayo sa 2. Ayos ka lang ba, Mucha? Naman, ayos na ayos lang ako, Olay. Ikaw ba? Parang natakot ka sa kanila. Hindi naman, nagulat lang ako nang binati mo sila. Kasi para hindi nila ako mausog, kaya mabuti nang nauna akong bumati sa kanila. At saka parang natakot sila nung sinabi mong apo ako ni Lola Rosing, no? Mucha, kasi ang sabi ni nanay, kilala ang lola mo bilang biyasang albularia na kinatatakutin ng mga aswang at mangkukulam, maging ng mga mambabarang. Ganun ba? Hindi ko alam na ganun pala kilala ang lola ko dito Kita mo naman ang reaksyon nila Aling Gina at Manggi mo nang banggitin ko na apo ka ni Lola Rosing, hindi ba? Oo nga, parang natakot nga sila Oo nga Paano? Tara na, Mucha, magdidilim na. Lumakad na nga ang 2 at inihatid na ni Olay si Mucha sa kanilang bahay. At nang makarating na sila, binigyan pa ni Mucha si Olay ng mga nakatago nitong tsokolate. Sa'yo na to, Olay. Pangay magas mo mamaya. Wow, tsokolate? Salamat, Mucha. Walang anuman. Sige na, umuwi ka na. Umuwi na nga si Olay sa kanila at naiwan si Mucha sa kanilang bahay na kaagad namang nagsaing. Kaya pagdating ng kanyang nanay Rosa ay nakapagsaing na ito. Anak, nandito na ako. Magandang gabi po, Nay. Nakapagsaing na po ako. Mabuti naman. Bumili na lang ako ng lechon manok dito para hindi na tayo magluto. Kamusta nga pala sila, Olay? Ayun po, masaya po, Nay. Naiyak pa nga po si Aling Nina Ang sabi niya, pag magaling na siya, ipupunta na siya sa inyo.
Mabuti naman kung ganon. Sige na, maupo ka na at maghahain ako para makakain na tayo. Naupo na nga ang mag-ina para kumain. Pero habang kumakain sila, bigla silang nakarinig ng mga kalabugan sa likod ng bahay. Lalabas pa sana si Rosa nang bigla siyang nakaamoy ng mabaho at parang patay na daga. Kaya naman, agad niyang isinarado ng mabuti ang bintana at ang pintuan. Ano po yun, Nay? Wala yon, huwag mong pansinin. Kumain ka na dyan. Nagmatsyag si Rosa. Pero bigla nang tumahimik ang paligid dahil nga anak ito ng albularya. Alam niya na may aswang kanina na umaaligid sa bahay nila pero hindi niya ito sinabi sa kanyang anak na si Mucha at alam niya na hindi naman makakapasok ang mga yon sa kanilang bahay. Naging maayos naman ang gabi ng mag-inang Rosa at Mucha at wala namang may nangyari matapos ang paramdam. Pero kinabukasan ay nagulantang ang kanilang baryo dahil may natagpo ang patay sa isang bakanting lote. Marami itong kalmot at galo sa katawan kaya hinihinala na aswang ang pumatay dito. Pero imbes na matakot ay natuwa pa ang mga tao dahil ang namatay na lalaki ay salot sa kanilang lugar, isang magnanakaw ng mga hayop at basagulero. Kaya wika pa ng iba ay nakahanap umano ito ng katapat. Samantala, nasa tindahan naman ni Aling Maming si Mucha nang mapadaan si Olay. Olay, magandang umaga. Saan ka pupunta? Merienda muna tayo. Libre ko. Ang lakas mong magaya ng libre dyan. Wala ka namang pera ah. Nagbabayad naman ako, Aling Maming, pag may pera ako ah. Ano nagbabayad ka dyan? Nanay mo ang nagbabayad ng mga kinukuha mo dito ah. Pareho lang naman po yun, Aling Maming. Magandang araw po, Aling Maming. Matcha, merienda ka muna, Ulay. Biskwit nga at kape, Aling Maming. Salamat po. O eto na ah. Maupo ka na muna dyan, Olay. Salamat po, Aling Maming. Siya nga pala, Matcha, nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Mang Poldo? Oo naman, Olay. Dapat lang sa kanya yun at salbahe siya eh. Marami nga natuwa nung nawala na ang Poldo na yon. Nakahanap din siya ng katapat niya ah. Pero nakakatakot pa rin. Palagay ko, aswang yung dumali sa kanya ah. Oo nga no, marami kasi siyang kalmot. Siguro, naglaban sila ng aswang. Kaya kayong dalawa, wag na kayong gumala kung saan-saan. Lalo ka na Mucha. At kung saan-saan ka pa naman nagsususuot na bata ka ah. Hindi naman ako natatakot sa aswang, Aling Maming eh. Kahit na kapag nakaengkwentro ka ng aswang, ano gagawin mo, Aber? Eh di lalabanan po. O kaya ay tatakbo. Mabilis naman po akong tumakbo, Aling Maming eh. Alam ko mabilis kang tumakbo. Palagi mo na lang akong tinatakbuhan pag sinisingil kita. Pero bueno, ngayon lang nangyari na ulit na may napatay na mga aswang sa lugar natin. Simula na nawala ang lola rasing mo. Dati napakatahimik ng lugar na to. Ngayon, nag-uumpisa na naman ang patayan. Hindi na nagsalita ang dalawa, pero may hinala si Mucha at Olay kung sino ang pumatay kay Mang Poldo. Pero ayaw nilang pag-usapan ito dahil nakikinig si Aling Maming. Matapos makapagmerienda ay lumakad ang dalawa at dito na sinabi ni Olay kay Mucha na nakita niya umano si Mang Poldo na umaaligid sa bahay nila nung gabi. At bukod doon ay sinundan din pala sila na mag-asawang Gina at Gimo. Alam mo, Mucha, nakita ko si Mang Poldo na umaaligid sa bahay niyo kagabi pero may balak atang masama. Kasi alam niya siguro na kayo lang ng nanay mo ang andun. Oo? Nakita mo siya na umaaligid sa bahay namin? Oo, nung papauwi na ako. Tsaka sinundan pala tayo ni Aling Gina at Mang Gimo. Hindi kaya sila Aling Gina at Mang Gimo ang pumatay kay Mang Poldo? Ano sa palagay mo, Olay? Hindi ko alam, Mucha. Pero posible. Baka nagpang-abot sila at balak biktima ni Mang Poldo ang dalawang matanda pero hindi niya alam na mga aswang ito. Ganun na nga siguro pero mukhang mabait naman sila Mang Gimo at Aling Gina. Eh paano mo naman nasabi yun, Mucha? Hindi ka naman sigurado kaya huwag kang basta-basta na lang magtitiwala. Eh kasi nung makasalubong natin sila hindi malang umangil ang mga sigbin mo, Olay. Kaya ibig sabihin wala tayo sa panganib. Kung may masamang balak sa atin na mag-asawa baka humara na ang mga sigpin mo. Nga no, hindi ko naisip yun ah. Palaging ang umaangal at agad na lumalapit sa akin ng mga sigpin kapag nasa panganib ako. Pero hindi nga sila lumapit nang nakasalubong natin sina Aling Gina at Mang Gimo. Nga eh, pero mabuti na rin siguro na wag na lang tayo magtiwala, Olay, kasi hindi pa natin talaga sila kakilala. Matcha, wag ka na muna magtiwala sa kanila at saka hindi din natin sigurado kung sila nga ang pumatay kay Mang Poldo. Inala pa lang naman natin yun.
Ayaan na nga lang natin. Paano? Punta mo na kay Lola Anding at Manang Isay Olay ha? Sige Mutya, babalikan ko pa si nanay para tulungang maglaba. Umuwi na nga si Olay sa kanila at tumungo naman si Mutya sa kanyang Lola Andeng at pinsan na si Isay. Manang, andito na yung pinsan mong maganda at cute. Oh, nandito na pala ang apo niyong hinahanap, Lola, oh. Oh, bakit po ako hinahanap ni Lola? Apo, pwede mo ba kaming samahan? May pupuntahan kasi kami ni Manang Isay mo sa kabilang sitio. Isang dalagang nakulam. Hindi kasi nakakatayo at nakakalabas ng bahay. Kaya naman pupuntahan na lamang namin. Oo ba? Wala naman kaming gagawin. Kaya naman sumama nga si Mutya sa kanyang Lola Andeng, pati na rin kay Isay. Pagdating nila sa kabilang sitio at sa bahay ng dalagang hinihinalang kinulam, ay ramdam kaagad ng tatlo ang bigat ng presensya na nakapaloob sa loob ng bahay. Madilim at parang balot ng negatibong enerhiya ang lugar. Mukhang malakas ang kumukulam sa dalagang ito. Oo nga ho, hindi pa tayo nakakapasok pero ramdam ko na ang malakas na presensya na mangkukulam sa lugar, Lola. Nabibigatan naman ang maglola sa malakas na presensya na mangkukulam sa loob ng bahay. Ay parang wala lang naman ito kay Mutya. Apo, wala ka bang nararamdaman akong ano? Meron po Lola, madilim ang enerhiya po na nakapalibot sa buong bahay. Pero ayos ka lang ba? Mabuti pa siguro. Pero ayos ka lang ba, Mutya? Mabuti pa siguro wag ka nalang pumasok. Kami na lang ni Lola Andeng. Hindi Manang, ayos lang naman ako. Tara na po. Nauna pong pumasok si Mutya sa maglola at dito ay nakita nilang dalawa na parang may liwanag na nakapalibot sa katawan nito kaya tila babaliwala lamang ang mabigat na aura ng lugar. Pagpasok nila sa bahay ay sinalubong sila ng nanay ng dalagang nakulam at sinamahan sa kwarto at dito ay napatakip na lamang ng bibig si Isay nang makita ang dalaga. Napakapayat na nito at tuyot na ang balat na aakalain mo na kagaya na sa balat ng kahoy. Diyos ko, hindi na ito kulam, barang na ito. At hindi lang po ordinaryong barang, Lola, mukhang pinapahirapan talagang dalaga. Napapaiyak naman ang nanay ng dalaga at dito ay nagmakaawa na tulungan nila ang anak nito. Nakita ni Mutya ang litrato ng dalaga at maganda ito noong hindi pa nagkakasakit. Pero sa kalagayan niya ngayon ay halos hindi na ito makilala dahil sa sakit nito, kagagawa ng barang. Agad naman kumilos si Lola Anding at Isay upang gamutin ang dalagang si Isabel. Nagpausok si Lola Anding sa loob ng kwarto para tanggalin ang negatibong enerhiya sa loob para mawala o mabawasan ang kapit ng barang sa pasyente. Pero wala yung epekto. Ang lakas ng barang, hindi maaari ito. Ang mabuti Isay, ilabas mo lahat ng gamit ko. Kailangan muna natin tanggalin ang kapit ng mababarang sa katawan ng pasyente. Mutya po, lumabas ka muna. Lumabas na nga muna si Mutya, pati na rin ang ina ng dalagang may sakit na si Aling Silya sa kwarto kasama si Mutya. Naiwan na maglola na naghahanda ng isang malakas na orasyon na panangga. Rinig sa loob ng kwarto ang pag-oorasyon ni Lola Andeng pero ilang saglit lang ay lumabas ng kwarto si Isay, dala ang matanda na napapasuka pa ng dugo kaya naman nag-alala si Mutya at ang ina ng dalagang binarang. Aling Andeng? Ano nangyari sa inyo? Hindi kinaya ng poder ni Lola ang lakas ng barang. Malakas ang mambabaraang. Hindi ko siya kayang gamutin. Patawad, Celia. Napapaiyak na lamang ang nanay ng dalaga dahil pangatlo na si Lola Anding sa tinawag niyang albularya pero wala ding nagawa. Pero maya-maya ay nagsalita si Mutya. Sige, ako naman ang susubok Lola Anding. Manang Isay, Ginang Celia, may manok po ba kayo dito na pwedeng gamitin pang-alay? Nagtaka naman ang ginang sa sinabi niyo ni Mutya pero nagwika si Lola Andeng na sundin na lamang umano nito ang sinasabi ng bata. Wala akong manok pero sige, kukuha ako. Sandali lang. Agad na lumabas ng bahay ang ginang para maghanap ng manok. Mutya, anong gagawin mo? Gagamutin ng nabarang Manang. Mali kasi ang ginawa ni Lola Andeng. Nag-orasyon siya para tawagin ang mambabarang na hindi siya nakahanda. Kaya bumalik sa kanya at mas malakas ang mambabarang sa kanya Manang. Paano mo naman nalaman? Ayun ang ginawa ko, Apo. Naririnig ko yung orasyon mo Lola at ang ginawa niyo ni Manang Isay. Mali yung ginawa niyo. Maaari kayong balikan ng mambabarang na yun pagkatapos sa dalaga at nakilala niya kayo. Aha? Anong gagawin natin kung ganun? Akong bahala Manang. Umanda siya kay Mutya.
ang batang biyasa. Nagulat naman ang maglola sa sinabi na yun ni Mucha sa kanila. Humiram ito ng mga gamit na Lola Andeng, kagaya ng tansong punyal at langis na ginagamit nito na pamahid. Kumuha din ito ng asin at kamangyan, nakapwa niya dinurog at hinaluan ng langis at asukal. Nang dumating si Aling Celia dala ang manok, ay nagpatulong ito kay Isay na katayan yon. Agad namang sumunod ang dalaga at nanood lamang si Lola Andeng sa ginagawa ni Mucha na parabang nakikita niya kay Mucha si Lola Rosing noon. Matapos makatay ang manok ay kumuha si Mucha ng dugo nito at hinalo sa langis na may asin at kamangyan. Kumuha din ito ng ilang mga balahibo ng manok na malalaki at ginawang parang palaspas. Matapos yon ay nagsiga ito sa gitna ng bahay gamit ang uling na nakalagay sa baon ng niyog at may binabanggit na orasyon. Sabay buhos nito ng pinaghalong langis kaya umusok yon. Bumalot sa loob ng bahay yon at dito ay napalabas pa sina Lola Isay. Bumalot sa loob ng bahay ang usok at biglang napalabas si Isay, Lola Andeng at Aling Celia dahil sa ginawa ni Mucha. Lola, tama po bang ginawa ni Mucha? Baka magpuntahan ng mga tao at akala nila may nasusunog. Hindi ko alam po, pero magtiwala tayo kay Mucha. Celia, pag may pumunta mga tao, ikaw ang bahala magsabi. Huwag mo muna silang palapitin sa bahay. Isarado mo bakod nyo. Agad naman yung sinunod ng Ale at sinarado nga ang bakod para walang makiusyoso. Maya-maya ay tumahan na ang usok, kaya naman lumapit na sa loob ng bahay sina Lola Andeng at Isay. Apo, anong ginawa mo? Nagpausok Lola at tinanggal ang masamang enerhiya sa bahay. Hindi niya ba nararamdaman? Naramdaman at napagtantungan ni Lola Andeng at ni Isay na wala na ang mabigat na presensya na nakapaloob sa bahay. Oo nga po Lola, wala na yung mabigat na aura. Maaliwalas na ho. Apo Manang, natanggal ko na po dahil sa pausok. Ngayon, malinis sa ang bahay. Harang naman ang gagawin ko. Gamit ang balahibo ng manok, ay isinawsaw ito ni Mucha sa dugo ng manok at nilagyan ng krus. Gamit ang balahibo ng manok, ay sinawsaw ito ni Mucha sa dugo ng manok at nilagyan ng krus gamit ang dugo, pati na ang bintana at ang dingding. Lola, ano pong ginagawa ni Mucha? Alam niyo po ba yan? Parang ang lalim po ng karunungan niya. Nakakapanibago. Alam ko, pero hindi ko pa nasusubukan. Yan ang ginamit ng mga sinuunang Griego para lagyan ng tanda at proteksyon ng mga bahay nila sa mga kampo ng dilim. Namangha si Lola Andeng kay Mucha, pero lingid sa kanilang kaalaman ay ang gabay nitong diwata ang siya nagsasabi ng kanyang mga gagawin. Lingid din sa kaalaman nila Lola Andeng at Isay ay nakapaloob sa katawan ni Mucha ang gamit na Mucha noon ni Lola Rosing na isang biyasang albularya at ito ay ang Mucha ng sinukuan. Isang uri ng kahoy na kapag iyon ay hinati ay may natural na nakaukit na krus sa gitna nito at sinasabing isa ito sa malakas na Mucha na may natural na depensa at kumbate. Inilibing ni Lola Rosing noon sa katawan ng kanyang apong si Mucha ang buto ng sinukuan na siyang Mucha na gamit nito, kaya walang nakitang Mucha sa mga gamit nito at inisip ng iba na baka naglaho na lamang yon. Sinelyuhan din ni Lola Rosing ang katawan ni Mucha para hindi maramdaman ng iba na nakapaloob dito ang Mucha ng sinukuan. Kaya naman, lumapit din ang gabay niya sa bata na siyang nagtuturo ngayon kay Mucha na mga gagawin nito. Matapos malagay ang harang at malinis ang bahay sa negatibong enerhiya na nakapaloob dito, ay muling binalikan ni Mucha ang pasyente kasama sina Isay at Lola Andeng. Pero bago niya tawagin ang mambabarang, ay agad siya naghanda ng orasyon na panggapos gamit ang kaluluwa nito. Sinarado nila lahat ng bintana at nilagyan ng kurtina at pinatay ang ilaw, sabay sindi ng kandila para makita ang anino ng dalaga. At dito ay nag-orasyon si Mucha. Orasyon na kabutihan, ako'y nananawagan. Igapos mo ang kaluluwa ng kampo ng kadiliman. Sabay tarak ng tansong punyal nito sa anino ng dalagang biktima. Ngayon, nakahanda na ang lahat. Tingnan natin ang galing mo mambabarang ka. Tinawag ni Mucha ang mambabarang para sumanib sa katawan ng dalaga nitong biktima. Tinatawagan kita mambabarang, sumanib ka sa katawan ng iyong biktima. Humangin ng malakas at dito ay biglang umangat ang katawan ng dalagang nabarang at nag-iba ng boses. Sino kang pangahas ka para tawagin ang presensya ko? Ba't ko naman sasabihin sa'yo kung sino ako? Close ba tayo? Ikaw ang magsabi kung sino ka dahil kung hindi, katapusin mo na. Sino ka para utusan ako? Oh, ganun ah.
May inilagay na balahibo ng manok sa daliri sa paa si Mucha sa dalagang sinapian ng mambabarang. At ang mambabarang ay si Olga. At dito ay hinila niya ito, kaya napasigaw ang nakasapi sa dalaga. Sino ka? Bakit nagagawa mo akong saktaan? Wala pang albularyo na nakakagawa nito sa akin. Eh di wow! Ngayon, magpakalala ka kung ayaw mong ulitin kong ginawa ko. Olga, Ang pangit naman ang pangalan mo. Anong kasalanan sa inang dalaga? Bakit mo siya pinarang? ayoko lang sa dalagang yan. Sinagay niya ako noong nakaraan. Nainis ako sa mukha niya, kaya ako siya binaraang. Dahil lang dun, binarang mo na siya. Ang sama mo, umanda ka sa akin. Inulit ni Mucha ang ginawa niya at muling napahiyaw ang mambabarang. Tanggalin mo ang sumpa ng barang sa kanya. Madali ka kung ayaw mong pahirapan kita kagaya ng ginawa mo sa dalaga na to. Sino ka ba? Bakit hindi ako makawala sa katawan na to? Eh syempre, nakagapas ang kaluluwa mo, kaya hindi ka makakataka sa akin mambabarang ka, kaya tanggalin mo na ang barang. Kung hindi, mapipilitin akong patayin ka. Sige, tatanggalin ko ang barang sa dalaga. Pero pakawalan mo ako pagkatapos. Hindi ikaw ang masusunod dito, kundi ako, kaya wag mo akong utusan. Bilisan mo na, tatanggalin mo ba ang barang o ako na lang ang magtatanggal? Pero kapalit nun, ang buhay mo. Sige, tatanggalin ko na. Tinanggal na nga ni Olga ang barang sa katawan ng dalagang si Isabel. Ayan, wala na ang barang. Natanggal ko na. Nararamdaman mo naman hindi ba? Mabuti kung ganun, madali ka naman palang kausap. Pakawalan mo na ako bata. Napagaling ko ng dalagang ito. Apo, huwag mong pakawalaan. Masamang mababarang yan. Tuluyan mo na lang para wala na siyang mabiktima pa. Narinig mo yun? Kaya magpaalam ka na. Tatapusin na sana ni Mucha ang mambabarang na si Olga na nasa katawan ng binarang nitong dalaga nang biglang may pumasok at ito ay ang ama ng dalagang binarang at bigla nitong binuksan ng ilaw dahilan para mawala ang anino at makatakas ang kaluluwa ng mambabarang. Lagot, nakatakas ang pangit. Galit na galit si Aling Celia sa asawa niyang si Mang Ador kung bakit umano nito biglang binuksan ng ilaw. Ador, bakit mo naman binuksan ng ilaw? Madilim eh. Ano ba nangyayari dito? Ano pa? Di ginagamot ang anak natin? Pahama ka talaga. Hindi ko naman alam eh. Sana nilak mo na lang yung pinto. Pero kamusta ng anak natin? Wala talaga akong makitang magaling na albularyo eh. Ayos na po siya, Mang Ador. Tinan niyo po, oh. Nakita na mag-asawa na bumalik na sa normal ang balat ng dalaga na hindi kagaya nung una na parang balat ng kahoy. Ngayon ay biglang normal na ito. Medyo payat lang si Manang, pero magaling na siya. Pakainin niyo lang po siya at babalik din ulit siya sa normal. Napapaiyak naman si Aling Celia dahil sa nakitang pagbabago sa kanyang anak. Kaya labis ang pasasalamat nito. Kinamot siya, Isay at Lola Andeng. Marami pong salamat dahil sa inyo nailigtas niyo ang anak ko. Walang anuman. Tsaka kayo mo tsaka kayo magpasalamat. Siya ang nagpagaling sa anak niyo. Maraming salamat sa iyo, Mucha. Hulog ka ng langit. Mukhang ikaw nga ang papalit sa Lola Rosing mo. Kilala niyo po ang Lola Rosing ko, Aling Celia? Oo naman. Marami ang nakakakilala sa lola mo. Tsaka, walang ganito nun. Walang mga nabibiktima ng barang at kulam. Takot silang lahat sa lola mo. Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala. Balang araw, paglaki ko, magiging kagaya din ako ni Lola ko. Totoo ba yan, Mucha? Ibig sabihin, gusto mo nang maging albularya? Apo, Manang, kasi mukhang hindi na kaya ni Lola Anding eh. Kita mo naman ang nangyari. Oo nga eh. Muntik na tong si Lola kanina. Malakas pa naman yung mambabarang na yon. Malakas nga, pero wala naman siya nagawa kay Mucha. Ngayon, magdadalawang isip na yun bago mangulam ulit. Muntik na siya, kung hindi lang siya nakawala sa panggapos ni Mucha. Agad namang napatingin ang lahat kay Mang Ador. Pasensya na ho kayo sa ginawa na asawa ko. Nakatakas patuloy ang mambabarang na yon. Ayos lang po, Aling Celia. Ang mahalaga, ligtas na si Manang Sepel. Yun nga eh. Salamat muli sa inyo. Ador, kumuha ka nga ng merienda sa tindahan para makapagmerienda sila Mucha. Nako, wag na Celia. Uuwi na din kami. Kain po muna tayo, Lola. Nagutom po ako eh. Kumain ho muna kayo bago kayo umuwi. Wala namang nagawa si Lola Andeng, kundi ang manatili na muna para kumain. Habang kumakain naman ay nag-abot ng pera si Aling Celia kina Lola Andeng at Isay. Pero tinanggihan nila ito. Pero nakiusap ang mag-asawa na tanggapin na umano nila yon bilang pasasalamat.
At hindi din biro ang kanilang ginawa at nanganib pa ang kanilang buhay. Muling tumanggi ang maglola dahil wala naman silang nagawa at kung gusto talaga nilang ibigay ang pera ay kay Mucha na lamang dahil eto naman talaga ang gumamot sa anak nila kaya naman kinuha na lamang ni Mucha ang pera dahil sa pagpupumilit ng mag-asawa. Ayos, 5,000. Paldo na naman ako nito ah. Natawa na lamang ang maglola kay Mucha pero ang totoo ay natutuwa sila dito. Matapos kumain ay nagpaalam na sila para umuwi ng kanilang baryo. Habang nasa daan ay nagtanong si Isay kung ano ang mangyayari sa mangbabarang na nakatakas. Lola, paano po ang mangbabarang na nakatakas? Tsak nagaganti ho yun. Hindi niya tayo nakilala, Apo, pero kilala natin siya. Hindi ko nga alam na buhay pa ang mambabarang na yon. Kilala niyo po yung mambabarang lola? Oo, Mucha, siya si Olga. Ang malakas na mambabarang na nakalaban din ng Lola Rosing mo. Marami na itong napatay na albularya noon. Pero nung nakalaban niya ang lola mo, wala siyang nagawa doon. Bakit hindi na lang tinuloyan ni Lola Rosing yun dati? Nagmakaawa ito kay Rosing noon na hindi na uulit. Ginawa naman niya. Ilang taon din siyang nanahimik at binasag pa nga na Rosing noon ang tangan niya. Pero hindi pa rin pala nadala ang Olga na yon. Marahil nagpalakas ng ulit ito ng kanyang karga at inantay na mamatay si Rosing bago ulit maghasik ng kasamaan. Dapat mapatay na yung mambabarang na yung Lola Andeng. Hindi yun basta ganun kadali, Isay. Nakita mo naman na wala akong laban sa kanya. Si Mucha lang ang kayang tumapat sa kanya. Pero mahirap din na basta nalang susugod tayo. O kaya ay hahanapin siya. Naka-alerto na yon. Lalo't munti ka na siyang mapatay ni Mucha. Maaari naghahanda na ng pangdepensa niya. At kahit magaling itong si Mucha, kulang pa rin siya sa karanasan. Maaari pa rin siyang maisahan ng mambabarang na yon. Tama nga ho kayo, Lola. Ano na ho ang gagawin natin? Wala po. Ang kailangan lang natin ngayon ay ang maghanda. O nga manang, ayaan mo muna yung mambabarang na yun. May araw din siya sa akin. Ako na ang bala sa kanya. Kapag may binarang na naman siya, sisiguraduhin kong hindi na siya makakatakas. Kung sa bagay, matatakot na nga yun. Pero ang galing mo talaga, Mucha. Ikaw na talaga si Mucha, ang batang biyasa. Nadaig pa ako ni Mucha sa karunungan. Ang galing mo, Apo. Sana ipagpatuloy mo lang yan para marami ka pang matutulungan. Sige po, Lola Andeng. Nang makauwi na sila sa kanilang baryo, ay nagpaalam na din para umuwi si Mucha sa maglola. At habang papalayo ito, ay nag-usap ang maglola. Lola Andeng, hindi kaya ipinamana ni Lola Rosing kay Mucha ang tangan nito? Yun nga din ang naiisip ko, Apo. Nagagawa niya makipagsabayan sa malalakas na mambabarang. At ang galing niya sa mga orasyon. Oo nga po Kung hindi dahil sa kanya marahil nakuha na ng mambabarang ang kaluluwa ng nabiktima niya. Tsaka hindi lang yon, nagawa siyang magapos ni Mucha. Paraan na nakita ko lang noon kay Lola Rosing. Kahit ako, Apo, na mga sa ginawa niya. Pero masaya ako kung si Mucha man ang susunod sa yapak ng lola niya. Ay dapat natin siyang gabayaan. Opo, sige po, Lola. Samantala, sa nakalaban naman ni Mucha na mamabarang na si Olga, ay galit na galit ito. Wiset, sinong pangas na batang yon? Sinong kumalaban sa akin? Bakit nagawa niya ako magapos? Kung hindi pa may nagbukas ng ilaw, muntik pa ako mapatay ng batang yon. Kailangan kong alamin kung sino siya. Pero kailangan kong mag-ingat. Samantala kay Mucha naman, ay nasa tindahan na naman ito ni Aling Maming. Aling Maming, paluto nga po ako ng noodles. Ito po ang bayad Tsaka yung utang ko dyan, kunin niyo na po. At yung sobre sa inyo na po yan. Aba, ang dami mong pera ngayon. Apo, pwede na naman po ako, Aling Maming. Kasi may ginamot na naman sina Lola Andeng at Manang Isay sa kabilang sityo. Sumama po ako at ayaw nilang kunin ng pera. Kaya ako na lang po ang kumuha ng bayad. Ganun ba? Kaya pala marami kang pera. Pero salamat at sa wakas nagbayad ka din ng utang mo dito. Sandali lang. Ipagluluto kita ng noodles mo. Nagluto nga si Aling Maming ng noodles ni Mucha at kumain ito roon. Habang nakatambay at habang kumakain ito, ay dumating ang dalawang matanda na bagong lipat sa kanilang baryo. At dito ay nagulat pa si Aling Maming nang makita ang dalawang matanda na dumaan habang nakaupo ito sa mesa kasama si Mucha na kumakain. Aling Maming, kilala niyo po ba yun? Bagong lipat po sila sa baryo natin. Kilala ko sila. Hindi ba sila nagpakilala sa iyo, Mucha? Oh, nagpakilala po sa akin? Kilala ko na po sila Si Olay po ang nagsabi. Sila po sina Aling Gina at Manggi mo. Pero Aling Maming,
Huwag kayong maingay. Inihinalang aswang po kasi sila. Alam ko, ang mabuti pa. Mamaya, sabihin mo sa nanay mo. Bakit po Aling Maming? Basta, sabihin mo na lang sa kanya mamaya para alam niya. At siya na ang bahala magkwento sa'yo. Naguguluhan man ay hindi na lamang nagsalita si Mucha at kumain na lamang ito. Matapos makapagmerienda ay umuwi na nga si Mucha sa kanilang bahay para magsayang at magluto na din ang kanilang ulam. Lumipas ang mga oras ay dumating na nga si Rosa. Anak, nandito na ako. Mano po, Nay? Kawaan ka ng Diyos, anak. Kamusta ang araw mo? Ano na naman ang ginawa mong kalokohan? Magkano na naman ang utang mo sa tindahan ni Aling Maming? Wala po, Nay. Binayaran ko nga po ang lahat ng utang ko sa tindahan ni Aling Maming at saka bumili pa nga po ako ng ulam nating baboy, Nay. Niluto ko na at inadobo. Ha? Saan ka kumuha ng pera? Bigay po ni Aling Celia at Mang Ador kasi sumama ako naman ng Isay at Lola Anding sa kabilang sitio. Kinulam kasi ang anak nilang si Ate Isabel. Ginamot ni Lola Anding at nang matapos, binigyan po sila ng pera pero ayaw nilang tanggapin kaya ako na lang po ang kumuha nun. Ganun ba? Napapansin ko, madalas ka na yata pumupunta kay na Tia Anding ah. Magtapat ka nga sa akin, anak. Gusto mo bang maging albularya? Kagaya ng lola mo? Papayagan niyo po ba ako, Nay? Kung sakaling sasabihin ko sa inyo na gusto kong maging albularya. Kung ako lang anak, ayaw ko sana. At mapanganib ang maging isang albularya. Alam mo ba na namatay ang lolo mo dahil binalikan siya ng mga nakalaban ng lola Rosing mo noon? Kaya natatakot ako para sa iyo, anak. Kaya nga hindi ko sinulo ang pagiging albularya ni nanay. Nay, nakikita ko kasi na maraming natutulungan si naman ng Isay at Lola Anding sa panggagamit nila. Lalo na po ang ibang mga taong walang pera. Nakakagaan po ng damdamin kapag may natutulungan po sila, Nay. Oo nga, pero kaakibat naman yun ay ang panganib. Hindi mo alam ang mga kakalabanin mo. May aswang, mambabarang, mangkukulam, engkanto, maligno at iba pa. Hindi ka ba natatakot? Matapang po ako, Nay, kaya hindi po ako natatakot. Ay nako, mukhang mana ka nga talaga sa lola mo ah. Pero kung ano ang gusto mo anak, sige, susuportahan kita. Hindi din naman kasi ako pinilit ng lola mo na tanggapin ang pagiging albularya niya. Hinayaan ko lang siya. Kaya hahayaan din kita sa gusto mo anak. Basta, palagi ka lang mag-iingat ah. Talaga po, Nay? Yay! Sabihan ko si Lola Anding at Manang Isay na turuan na po nila ako. O sige, pero usapan natin. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo ha. Apo, Nay? Sige po. Mabuti naman. Siya nga pala, nag-umpisa na si Nina sa bigasan natin. Talaga, Nay? May trabaho na po si Aling Nina? Oo, para maturuan siya ni Mila habang hindi pa umaalis. Tsaka sasama din pala sila sa atin ni Olay sa kasal ng manang Mila mo. Maaga tayong pupunta sa lugar ng manang mo sa kabilang isla. 1 linggo tayo dun anak. Tutulong tayo sa paghahanda para sa kasal niya. Tsaka para makapagbakasyon din tayo ng magkasama. At nakukonsensya na din ako dahil napapabayaan na kita. Talaga po, Nay? Nakakatawa naman. Sabay yakap nito at halik sa kanyang nanay Rosa. Kaya naman niyakap din ito ni Rosa. At dahil doon, nakalimutan ni Mucha na sabihin sa kanyang nanay Rosa ang patungkol sa bagong lipat sa kanilang lugar na si Gimo at si Gina. Sumapit nga ang araw kung saan naalis muna sila Mucha, Rosa, Olay at Nina para pumunta sa kabilang isla kung saan nakatira ang katiwala nilang si Mila na ikakasal na. Maaga silang tumungo doon para tumulong sa mga gawain at maglibot na din sa lugar at makapagbanding din ang magnanay. Pagdating nila sa lugar ay sinalubong naman kaagad sila ni Mila. Maligayang pagdating po sa inyo Ate Rosa, Ate Nina. Aba, andito din ang dalawang cute ah. Syempre, Manang, dadalo kami sa kasal mo at kakain ng lechon. Sa susunod na linggo pa yon. Tuloy ho kayo. Nay, andito na ho ang amo ko at kasamaan ko po sa trabaho. Agad naman silang pinakalala ni Mila sa nanay at tatay nito na si Aling Minda at Mang Isko. Mabuti, nakarating kayo ng maayos. Susunduin nga sana namin kayo sa Pierre. Kaso sabi ni Mila, wag na daw, may dadaanan pa kayo. Opo, para makapaglibot ninyo mga bata. Kaya hindi na po kami nagpasundo sa inyo. Tuloy, pasok kayo. Isko, ang mga bagahe nila. Agad naman silang tinulungan ni Mila at ng tatay nito para buhatin ang bagahe nila at pinatira sila
Sa isa sa bakanting bahay ng mga ito, nakatabi din ng sa kanila. Meron kasing 5 bahay ang nandoon sa malawak na lote at iisa ang bakod na parang compound. Kaya namang hapa si Rosa dahil may kaya naman pala sa buhay si Mila. Teka, may kaya naman pala kayo Mila? Bakit nagtsatsaga ka sa akin dun sa bigasan? Una po kasi Ate Rosa, gusto kong lumayo dito sa lugar namin. Kaya doon ako napunta sa lugar nyo. Sakto namang tinanggap nyo ako sa trabaho. Napakabait nyo sa akin. Kaya parang pamilya ko na nga po kayo eh. Kaya tumagal po ako sa inyo ng ilang taon. At hindi ko din sana makikilala yung mapapangasawa ko kung hindi po ako napunta doon sa inyo. Ha? Gusto mong lumayo sa inyo? Mahabang kwento ho ate. Siya sige na. Pero wala pa ba yung mapapangasawa mo dito? Wala pa ho si Pablo dito Ate Rosa. Sa Webes pa po sila pupunta dito. Linggo pa naman po ang kasal. Ganun ba? Habang nag-uusap ang mga matatanda ay nag-ikot naman sina Mucha at Olay sa palibot ng compound nila Mila. Bakit Mucha? Olay, may marka ng aswang din oh. Tsaka ayun pa doon. Ano? May marka ng aswang? Paano mo naman nalaman? Naaamoy ko eh. Alika, papakita ko sa'yo. Lumapit sila sa may bandang likod kung saan may marka ng aswang. At dito nga ito naamoy ni Olay. Ang baho naman. Parang panisalaway na malangsa. Pero bakit may marka ng aswang sa palibot ng bakod nila Manang Mila Mucha? Ewan ko, hindi ko nga alam eh. Pero buburahin natin yan mamaya. Sige, sayang, hindi namin sinama ni nanay ang mga sikpin. Makakatulong sana sa atin ang mga yun at malalaman nila kung sino ang may-ari ng marka na yun. Kahit nasaan yung tao pa sila, malalaman ng mga alaga ko na sila ang may-ari niyan. O talaga? Kaya yun ng sigbin niya Olay? Oo, kaya nga nilang matunto ng may-ari ng marka na yan eh. Kaso, hindi nga lang namin naisama ni nanay. Baka kasi malaman ng nanay mo eh. Ayos lang, pagbalik natin, tulungan mo ako ah. Tulungan saan Mucha? Sa paghahanap sa mambabarang na ng barang sa isang pasyente ni Lola Andeng, kailangan na mapatay ko yun para hindi na siya makapangbarang pangmuli ng mga inosente. Oo ba? Hindi mo agad kasi sinabi sa akin Mucha. Sana nahanap na natin siya agad. Pero sige, pagbalik na lang natin. Habang naglilibot naman ang dalawa ay tinawag sila ng isang matanda at ito ay ang lola ni Mila na si Lola Basha. Mga bata, ano ginagawa niyo dyan sa likod? Wala po Lola, naglilibot lang po kami. Huwag kayo dyan, baka may ahas dyan. Halina kayo, bumalik na kayong dalawa. Bumalik na nga sila Mucha at Olay kung nasaan ang mga matatanda. Oh, saan kayo galing na dalawa ni Olay anak? Naglibot lang po kami Nay. Ang yaman pala nila Manang Mila no? Ang lawak ng sakop ng bakod nila. Oo nga eh, di ko nga alam kung bakit nagtyaga sa akin ng manang mo na magtrabaho kahit hindi naman kalakihan ang sahod. Oo nga po Nay, tapos masama pa ugali nyo. Ano masama ugali ka dyan? Pagpasensyahan nyo na po tong anak ko madaldal ho kasi talaga ito. Naku, wag ka mag-alala Ate Rosa. Sinabihan ko na sila nanay at tatay patungkol sa inyo ni Mucha. Na ganun lang talaga kayo magmahalang mag-ina. Pero ang mabuti pa, kumain na muna kayo. Nailuto na yung tinolang manok na inihanda namin para sa inyo. Kaya naman kumain na nga sila at tuwang-tuwa sina Olay at Mucha sa ulam na tinolang labuyong manok. Wow, ang sarap naman ito Manang Mila. Oo nga, napakalasa ng sabaw. Ganun talaga. Masarap talaga ang lasa ng labuyong manok. Marami kasing nahuli si na tatay nung nakaraan eh. At sakto naman na papadating kayo. Kaya ayan, niluto na namin. Ngayon na lang ulit ako nakatikim ng labuyong manok. Ang sarap. Kain lang kayo ng kain. Marami pa ho doon. Masayang ang kumain si Mucha at nang matapos na silang kumain, pinagpahinga na muna sila ni Mila dahil alam niya na pagod ang mga ito sa biyahe. Ilang saglit nga lang ay nakatulog sina Rosa at Nina. Samantalang, lumabas naman ang kwarto sina Mucha at Olay at tumungo ng kusina at doon ay narinig nila na nag-uusap sina Lola Basha, Mila, Aling Minda at Mang Isko kaya naman nakinig na muna ang dalawa. Mila, ang mga bisita mo, ingatan mo. Mahirap na, umaaligid na naman ang mga aswang sa lugar natin. Mukhang hindi ka nga tinigilan ng dati mong nobyong aswang anak kahit na ikakasal ka na. Oo nga po Nay
Hindi pa naman alam nila Ate Rosa na iniiwasan ko ang dati kong nobyo na aswang. Kaya ako napadpad sa lugar nila. Siguro, ihingi na lang talaga ako ng tulong sa kanya, Nay. Lola. Kasi magaling na albularyo yung nanay ni Ate Rosa noon at isang bihasa, ayon sa sabi ng taga doon sa kanila. Yun nga lang, hindi naman na ni Ate Rosa ang pagiging albularya. Pero kahit papaano naman siguro, may alam siya. Nagulat naman sila na magsalita at lumapit si Namotsa at Olay sa kanila. Naku, si nanay, walang masyadong alam yun Manang Mila. Mutsa? Olay? Pasensya na po Manang, kung hindi namin sinasadya ni Olay na marinig ang pag-uusap niyo po. Oo nga po, tama po si Mutya. May kukunin lang po sana kami ni Mutya sa kusina. Pero sakto pala Mutya, no? At namumroblema sila sa aswang. Mga bata, anong ibig niyong sabihin? May alam ba kayo? Sa inyo Manang? Wala po. Pero kasi kanina, nung naglilibot kami ni Olay, napansin ko na may mga marka po ng aswang sa paligid ng bakod niyo po. Nagkatingin na naman ang lahat dahil sa sinabi na yun ni Mutya. Yun ba yung kanina nung nakita ko kayo sa likod ng bahay mga bata? Apo Lola, at kaya po kami nandito ni Mutya sa kusina para kumuha ng mga kailangang sangka para patanggalin ang mga marka ng aswang sa bakod niyo. Anong sabi niyo? Tatanggalin niyo ang mga marka ng aswang? Pero kaya niyo ba Mutya? May alam ba kayo? Naman Manang, apo kaya ako ng isang biyasang albularya. Kaya magtiwala po kayo sa amin ni Olay. Partner po kasi kaming dalawa eh. Isang apo ng albularya at apo ng mangkukulam. Pero mga cute po at mababait. Nagulat naman ang nanay at tatay ni Mila dahil sa narinig mula sa dalawang bata. Manang Mila, tutulungan po namin kayo pero sa isang kondisyon po. Sabihin niyo sa amin ang lahat para naman alam namin ni Olay ang gagawin at nakakapaghanda kami. Tumingin naman si Mila sa mga magulang at lola nito. Nakapwa naman tumango. Sige na po, pagkakatiwalaan mo naman ang mga batang ito. Hindi sila mga ordinaryong mga bata. Kaya sigurado ako na matutulungan nila tayo kahit papano. Sige Lola. Olay, Mutya, makinig kayo sa kukwento ko. Ikinuwento ni Mila na may nobyo umano siya dati sa kanilang lugar. Pero nung nalaman niya na aswang ito at ang pamilya nito ay iniwan niya ito at umalis. Kaya ito napadpad sa lugar nila Mutya. Ayos lang naman sana kung aswang ang nobyo niya basta mabait. Pero nalaman niya na masama ang mga ito at pumapatay na ng mga tao ng palihim. Kaya siya lumayo. Sa galit ng nobyo niya ay binalikan nito ang pamilya nila Mila at isa-isa nilang pinatay ang mga alaga nilang hayop. Pero gayon pa man ay hindi pinauwi ng pamilya niya si Mila para makaiwas ito. Nang maubos na ng mga ito ang alaga nilang mga hayop ay tumigil na ang mga ito. Akala ni Mila ay ayos na dahil nasa 5 taon na din ang nakakaraan. Pero nung umuwi umano siya dito sa kanila ay nalaman ng dati nitong nobyo na aswang na ikakasal na siya. Kaya muli na naman silang nanalasa at nananakot. Ayaw na nga sana nitong papuntahin si Mutya at nanay nito kaso'y huli na. Kaya nga nag-uusap sila na kailangan na bantayan si Mutya dahil baka idamay sila sa galit ng dati nitong nobyong aswang at ng pamilya nito. Ganun pala ang nangyari. Ang silbahe pala nila. Umanda sila sa akin. Si Mutya, ang batang biyasa na ako at si Olay pasaway ang makakalaban nila. Ano ka Mutya? Ikaw nga ang pasaway sa ating dalawa eh. Ano sabi mo Mutya? Kakalabanin niyo sila? Hindi ba kayo natatakot? Tsaka alam ba ito ng mga nanay niyo? Syempre Manang, hindi nila alam. Tulog nga sila eh. Pero magtiwala po kayo sa amin ni Olay. Kami na ang bahala. Olay, tara na. Gawin na natin ang pagtanggal ng marka. Mutya. Sige. Nagpatulong ito kay Mila na maghiwa ng kalamansi, magdikdik ng bawang at sili at inilagay sa balde na may asin. Tara, isabay na natin to Olay. Sige Mutya. Binuhat na nga ng dalawa ang ginawang pangontra at isinaboy kung saan naamoy nila ang marka ng aswang. Sinundan lamang sila ni Mila at ng pamilya nito kaya namangha sila sa dalawang bata. Ayan, burado na ang marka nila. Napalipatan na ng pangontra. Hindi na sila ngayon makakalapit at hanggang bakod na lamang sila. Lagyan pa natin ng makabuhay Mutya para lalong hindi na sila makalapit. Nagputol nga ng makabuhay si Mutya at tinulungan sila ng tatay ni Mila na si Isko at pinagapang ng mga ito sa buong paligid. Matapos yon ay nagkape na muna sila kasama si Mila.
Talaga bang hindi na makakalapit ang mga aswang sa bakod namin, Matya? Makakalapit manang, pero hindi sila makakaalpas. Ganun ba? Ang galing mo naman. Saan mo ba natutunan ng mga pamamaraan na yan? Sa Lola Andeng ko at sa Manang Isay na albularya din po. Palagi kasi akong tumatamay din sa kanila. Ganun ba? Kaya pala eh. Matapos makapagkape, ay tumulong na lang sila Matya sa paghahanda nila ng hapunan. Gabi na din kasi nagising si Nina at Rosa dahil napasarap ang tulog ng mga ito. Naku, pasensya na Mila ha, Aling Minda. Napasarap ang tulog namin ni Nina. Ano po ang maitutulong namin? Naku, huwag nyo nang intindihin yon. Bisita namin kayo dito. Kaya wala kayong gagawin kundi ang magpahinga. Bukas, gagala pa naman kayo para maglibot sa lugar namin. Oo nga, excited na ako. Maligo tayo nanay sa dagat bukas ha. Oo, sige. Kaya naman ang maluto na ang kanilang hapunan ay kumain na sila. Pero habang kumakain sila, ay napatayong bigla si Matya. Oh, bakit anak? Manang Mila, may bisita po kayo? Oh, bisita? Tumayo si Aling Minda at nanlaki ang mga mata nang pagtingin niya sa bakod nila ay andon si Lucio at ang pamilya nito na mga aswang. Anak, si Lucio at ang pamilya niya. Napatayo ang lahat at tumingin sa bintana at andun nga ang mga ito. Nasa 5 ang mga nakatayo sa labas ng bakod. Mila? Sino sila? Mamaya ko na ho ikukwento sa inyo, Ate Rosa. Lalabas sana ng bahay si Mila pero pinigilan ito ng mga magulang niya. Pero hindi naman namalayan ng mga ito na lumabas na si Matya kasama si Olay at narinig na lamang nila na nagwika ito. Hindi kayo makapasok no? Wala pala kayo eh. Oo nga, hanggang bakod lang naman pala kayo. Matya, ano ginagawa mo dyan? Bakit ka lumabas? Dali-daling lumabas si Rosa at Nina, kaya naman lumabas na din sila Mila at ang pamilya nito. Nanay, huwag kayong lumapit sa kanila. Maaaswang ngayon. Ano sabi mo? Mga aswang ang mga to? Oo, Ate Rosa, mga aswang ang mga yan. Lucio, ano pa bang kailangan mo? Tapos na tayo. Ikakasal na ako. Kaya hayaan mo na lang ako na mamuhay ng tahimik. Umangil naman si Lucio at biglang nanlaki ang mga mata at nagwika na hindi umano ito papayag na ganon-ganon na lamang matapos niya itong iwan noon nang walang kadahilanan. Dahilan? Ayan na ang dahilan na sinasabi mo. Aswang ka, tao ako, kaya ayaw ko sa'yo. Kaya tantanan mo na kami ng pamilya ko. Nagwika naman si Lucio, natatantanan lamang umano nito si Mila kapag napatay niya ang mapapangasawa nito at kung sino makikialam ay idadamay niya. Bigla namang napahayaw at napaatras si Lucio at ang kasama nito nang sabuyan sila ni Matya ng asin. Sige, tingnan natin. Perwisyo kayo dito ha. Akong kalabanin nyo. Napaangil naman ng mga aswang kaya biglang umambas si Matya na sasabi muli ng asin kaya nagsipulasan ng mga ito. Matuwag pala kayo eh. Subukan nyo manggulo, malalagot kayo sa akin. Agad naman nag-alisan at naglaho sa dilim ang mga ito. Bago mawala si Lucio ay nagwika ito na hindi pa sila tapos at babalik umano sila. Agad namang pinagalitan ni Rosa ang anak na si Matya. Bakit umano nito hinamon ang mga aswang? Ang tatapang nila nay. Kaya hinaman ko, matawag naman pala at nagsitakpuhan. Ikaw ang matapang at bigla ka nalang lumabas ng bahay na bata ka. Basta ka nalang sumugod. Paano kung kinuyog ka ng mga yon? Hindi naman po sila makakapasok sa bakod nila Manang Mila nay. At may mga pangontra kami na inilagay ni Olay. Anong may nilagay kayong pangontra? Kailan yun nilagay? Nung natulog po kayo kanina nay, nalaman kasi namin na may marka ng aswang sa palibot ng bahay. Kaya inalis po namin ni Olay. Ate Rosa, pasensya na ho kayo at nadamay pa ho kayo sa problema namin. Hindi ko naman nakalain na babalikan ako ng dati kong nobyong aswang noon. Yun ho ang rason bakit ako umalis sa lugar namin noon at napadpad ho sa inyo. Rosa, pasensya na kayo. Kung hindi agad namin nasabi, nakakahiyaman. Pero pwede naman namin kayong ihatid sa pier bukas para hindi na kayo madamay. At mukhang hindi talaga titigil lang ang kanilusyo. Naguluhin kami. Hindi ho kami aalis. Pamilya na din namin si Mila. Kaya hindi pwedeng wala kaming gagawin para makatulong. Wala kang naitulong nay at natulog ka lang naman.
Anong natulog? Kung hindi nga sumugo dito ang mga aswang na yon. Wala nga akong kaalam-alam eh. Kaya tumigil ka nga dyan. Tutulong din kami ni Olay. Anak, ako naman kukulam at matagal ko nang tinatago ang kaalaman na tinuro sa akin ng nanay ko. Pero ngayon, gagamitin ko yun para makatulong. Tama, gagamitin ko din ang nalalaman ko bilang anak ng isang bihasang albularya. Naku, bida-bida na naman ang mga nanay natin, Olay, no? Di naman yan magaling ang nanay ko. Anong hindi magaling ka dyan? Salamat po Ate Rosa, Ate Nina, at sa inyo din Mutya, Olay. Alaan naman yan, Manang. Kaming bahala. Basta tuloy ang kasal mo sa linggo, kaming bahala sa mga aswang. Kaya naman niyakapan ni Mila, sina Mutya at Olay. Matapos ang gabing yon, naghanda nga sila ng mga panlaban sa mga aswang, kagaya ng pinatulis na sibat na gawa sa bagakay at mga pangontra na isasaboy ng mga ito. Pinatibay din nila Nina at Rosa ang pangontrang nakapaligid sa buong compound nila Mila para masiguro na hindi makakapasok ang mga aswang dito. Namangha naman si Mila kay Rosa na may alam pala ito sa mga ganoon. Ang galing pala ng nanay mo Mutya, no? Marunong palang maglagay ng pangontra? Mahinang pangontra lang naman yun, Manang. Hindi na narinig ni Mila ang sinabi ni Mutya dahil tinawag na ito ng kanyang nanay. Mutya, ahayaan lang ba natin sila? Mukhang mahina nga ang nilagay nilang pangontra, oh. Ayaan mo, Olay, para makapasok ang ilang mga aswang. Tulungan mo nilang ako magbaon ng manggo sa lupa. Para saan naman ko? Para mapahina ang mga aswang, Olay. Kapag kasi orasyon ang gagawin natin na patibong, kayang kontrahin eh. At saka malalaman nila yun. Pero kung natural na pangontra at pangbagsak ng karga kagaya ng manggo ang ilalagay natin, hindi nila mahalata. Ganun ba? Ang dami mo namang alam mo, Tsa. May nagtuturo lang sa akin na ng gagawin ko eh. Kaya sige na, tulungan mo na ako. Agad nga nagtanim ng munggo sina Mutya at Olay na dinasalan pa ni Mutya bago ibaon sa lupa. Lumipas ang mga araw at dumating na ang nobyo ni Mila na si Pablo kasama ng mga ilan nitong kamag-anak. Kaya naging masaya ang mga tao at nawala sa isip ang patungkol sa mga aswang. Kaya naman nagkasiyahan ang lahat hanggang sa sumapit ang gabi at Biyernes yon. Kaya alam ni Mutya na malakas sa mga kampo ng dilim pag ganitong araw. Alam niya na ganitong araw bibisita ang mga nilalang. Dumating din ang ilang kamag-anak nila Mila na mga pinsan nito, kaya marami ang lalaki sa lugar. Kaya parang nakampante naman sina Mila, Rosa, Nina at iba pa. Pero si Mutya at Olay ay hindi. At naghanda silang dalawa at nag-orasyon pa si Mutya para naman hindi sila tabla ng palipad hangin ng kalaban. Orasyon na kabatihan, protektahan mo kami sa palipad hangin ng kampo ng dilim. Sabay tapik na kay Olay, sa nanay nito at kay Nina. Nakapwa naman nagtaka sa ginawa ni Mutya pero hinayaan na lamang nila ito. Patuloy sa pag-iinuman ang mga kalalakihan sa likod ng bahay at naging kampante ang lahat dahil nga hindi nagparamdam ang mga aswang. At bukod pa doon ay may mga pangontra naman na inilagay sina Rosa at Nina. Lumipas ang mga oras at lumalim na ang gabi. Dito ay nalasing na ang mga kalalakihan. Ilan sa mga ito ay nakatulog na. Maya-maya pa, maging sina Mila at ang nanay at tatay nito ay nakaramdam na din ng antok at nakatulog. Kaya sila Mutya, Olay, Nina at Rosa na lamang ang nanatiling gising. Teka, bakit biglang nakatulog sina Mila, Aling Minda at Mang Isko? Baka napagod siguro sila sa pag-aasikaso sa mga bisita nila at bukas maaga pa naghahanda ng mga lulutuin para sa kasal, hindi ba? Kung sa bagay, tsak na magiging abala na ang lahat bukas nito. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay ginamitan na sila ng pampatulog ng mga aswang at alam yun ni Mutya, kaya naman nagsalita ito. Hindi, Nay. Tiya Nina, kaya sila nakakatulog dahil sa palipadangin ng mga aswang. Kaya ako nga kayo tinapik para hindi kayo madamay. Anong sabi mo anak? Palipad hangin ng mga aswang? Apo, Nay. Ba't hindi mo sinabi? Bakit kami lang ang tinapik mo at tinayaan mo lang si Mila na makatulog? Sagaba lang po sila, Nay. Mas mabuti nang tulog sila para isipin ng mga aswang na epektibo ang ginawa nila. Nga po, tama si Mutya Tia Rosa. Baka kasi makipaglaban pa yung ibang mga lalaki. Puro na mga lasing, kaya hinayaan na lang namin ni Mutya. Anong gagawin natin? Tayo ang lalaban sa mga aswang? Ganoon ba? Tama po kayo, Nay. Huwag kayong mababahala.
Kaya natin sila. May patibong kaya kaming nakahanda para sa kanila. Huwag kang mabahala, Rosa. Hindi naman sila makakapasok sa bakod nila Mila. Mali po tiyan, Nina. Mahina lang po yung pangontra niyong nilagay ni nanay. Kaya makakapasok sila mamaya dito at yun ang aabangan po natin. Teka, paano mo naman nalaman na makakapasok sila? At kung alam mo palang makakapasok sila anak, bakit hindi mo sinabi sa akin? Para po patunayan sa inyo na hindi po kayo magaling, Nay. Ano? Yun lang yung rason mo? Natigil naman ang kanilang pag-uusap nang biglang nakaramdam si Mucha ng presensya na nagmumula sa labas. Nandito na sila. Dali, Olay. Maganda ka na. Sige, Nay. Tulungan niyo po ako na dalhin yung ginawa namin ni Mucha na pangontra. Nakalagay po yun sa palte. Sige anak, tara na. Sumunod kayo mamaya sa akin, Olay, ha? Sige, Mucha. Saan ka pupunta? Kukumprontahin po sila, Nay. Hindi na napigilan ni Rosa ang anak dahil tumakbo na ito palabas kaya wala na itong nagawa kundi ang sundan ito. Lumabas si Mucha at tinungo ang likuran ng bahay kung saan doon dadaan ang mga nilalang. At dito nga ay tama ito dahil andun na ang mga ito na akma na sanang papasok pero nagulat sila nang magsalita si Mucha. Trespassing yan, ah. Bakit kayo nandito? Hindi naman kayo imbitado. Nagpakita si Lucio na nakangiti pa at nagwika na wala umanong makakapigil sa kanila. Ngayon nagaganti na siya at isasama niya na lahat ng mga tao sa lugar na to. Nagwika naman si Rosa na may hawak pang sibat. Sige lang, tinan ko lang kung makakapasok kayo sa ginawa naming harang na pangontra sa inyo. Bigla namang may nagsalita na isang matandang aswang na babae at tumatawa pa ito at ito ang lola ni Lucio na pinuno ng kanilang angkan. Pangontra na ba ito? Sabay pasok nito sa bakod nila Mila na ikinagulat naman ni Rosa. Hindi, paano ka nakapasok? Sabi sa'yo, Nay, tama ako. Mahina ang nilagay mong pangontra. Naku, hindi talaga kayo magaling. Aminin niyo na po. Huwag mo na nga akong sisihin. Nakapasok na nga mga aswang sinisisi mo pa ako dyan. O ano kayo ngayon? Kung hindi nakapasok ang apo ko at ang mga kasama niyo noon, ibahin niyo ako. Madali ko lang mabasag ang harang na ginawa niyo. May hina kayong albularya. Ang nanay ko lang ang mahina. Hindi ako. Anak naman, nasa panganib na nga tayo. Pinapahiya mo pa ako sa mga aswang na tuwi. Nag-angilan na ang mga ito at pumasok na sa bakod nila Mila. Ngayon, sugurin ang dalawang yan. May isang aswang ang sumugod kina Rosa at Mucha pero bigla itong bumasag at nagkikisay ng sabuyan ito ni Olay ng ginawa nilang pangontra na nasa balde. Pero bigla itong bumagsak at nagkikisay ng sabuyan ito ni Olay ng ginawa nilang pangontra na nasa balde. Ano kayo ngayon? Tubig na may asin, bawang at kalamansi lang pala katapat niyo, eh. Napaatras naman ang nasa syampang nilalang kabilang na si Lucio dahil sa nakitang paghuhumayaw ng kasama nilang tinamaan. Nagwika ang matandang aswang na wag umano silang umatras dahil nakatsamba lang umano ang bata at hindi nakahanda ang kasama nila kaya tinamaan ito. Mabilis naman sila kaya makakailag sila sa pagsaboy ng mga ito at nasa 4 lang naman ang kanilang kalaban kaya lamang na lamang sila. Sigurado ka? Wika ni Mucha na nakapamaywang pa at nakita ni Rosa na parang nakikita niya kay Mucha ang kanyang nanay Rosing noon na walang takot sa pagharap sa mga ganitong uri ng nilalang. Hindi nyo ba alam na sinadya ko na papasukin kayo dito para mas madali naman kayong matalo? Kapag nasa labas kayo ng bakod, mahihirapan kami. Kaya ngayon, mas madali na lang sa amin na tapusin kayo. Kayo ang tatapusin namin dito at uunahin kita. Dali, siguro ng batang yan. 2 aswang ang sumugod kay Mucha pero mabilis lamang itong sinabuyan nila Nina at Olay ng pangontra at nang tamaan ay mabilis itong tinusok ni Rosa ng sibat kaya naman nagawa nila itong mapatay. Wag na wag niyong malapitan ng anak ko. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko. Ano kayo ngayon? Nagalit na ang nanay ko? Kaya alagit kayo? Ala kayo? Nagwika si Lucio na bakit umano humina ang mga kasama nila at parang kilos pagong ang mga ito gayong nasaan yung aswang naman sila. Hindi ko din alam, Lucio. Bata, anong ginawa mo? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Close pa tayo? Umangil ang matandang nilalang at nagwika na umatras na muna sila
at hindi pangkaraniwan ang batang kaharap nila. May nararamdaman ito sa bata na hindi nito mawari kung ano. Kaya naman umatras sila pero hindi yun hinayaan ni Mucha. Saan kayo pupunta? Hindi kayo makakaalis dito? Orasyon ng kabutihan? Huwag paalisin ang mga kalaban. Nag-orasyon si Mucha at dito ay biglang hindi na makalabas ang mga aswang mula sa bakod. Hindi, anong ginawa mo? Sino ka bang talagang bata ka? Ako si Mucha, ang batang biyasa. At pinatibay ko lang ang harang na ginawa ng nanay ko na mahinang albularya na bida-bida. Anong bida-bida? Sasapuyungin na kita dyan. Kaya mo palang gawin yon? Hinayaan mo pa silang makapasok dito? Sinadya ko talaga yun ay, para naman hindi na sila makatakas pa. At saka wala silang laban sa atin ngayon habang nasa loob sila ng bakod at may patibong kaming nilagay ni Olay para sa kanila. Kaya sila mahina at hindi makalaban ng maayos. Nga, ang galing mo talaga Mucha. Bihasa ka nga talaga. Nagulat naman si Rosa sa nalaman sa kanyang anak. Kaya pala ito, kumpiyansa dahil napaghandaan na niya ito. Ngayon, lagat kayo sa amin. Pagbabayaran niyo ang perwisyo na ginawa niyo sa pamilya ng manang Mila ko at ang pagbabanta at panggugulo niyo sa kanila. Hindi. Paano nangyari na isang kagaya mong isang bata lang ay nagawa mo kaming mahulog sa patibong mo? Hindi yan ordinaryong bata. Siya si Mucha, ang apo ni Rising, ang biyasang albularya sa kabilang isla. Anong sabi mo? Apo ang batang ito ni Roseng. Ngayon, umanda kayo mga salit kayo sa akin. Alay, nanay, tiyanina, sigurin sila. Sinugod nga nila ang mga aswang na para mga batang walang kalaban-laban sa kanila. Kahit na nasaan yung mga aswang ang mga ito, wala silang lakas dahil sa ginawang patibong ni Mucha. Kaya pinagtutusok sila ng mga sibat nila Nina at Rosa. Sabay-saboy nila Mucha at Olay na mga pangontra. Kaya dito, nagawa nilang mapatay ang nasa 10 mga aswang kasama na si Lucio. Ayun ang bagay sa inyo, mga salot. Ang galing natin, nagawa nating matalo ang nasa 10 nilalang. Oo nga Nina, kahit ako hindi makapaniwala na nagawa natin silang mapatay. Maliit na bagay, sabi sa inyo na, kaming bahala. Ano nang gagawin natin sa mga bangkay Mucha? Sinugin na lang natin, pero hayaan muna natin na makita sila nila Ate Mila. Total hindi na yan sila babalik sa dati nilang anyo. Tinipo na lamang nila ang bangkay ng mga nilalang at dito ay tinanggal ni Mucha ang pinataw sa paligid. na palipad hangin kina Mila para makatulog ang mga ito at nang matanggal na nga ay ginising na nila ang mga ito. At dito ay pinakita nila ang mga bangkay ng mga aswang na ikinagulat naman nila Mila. Manang Mila, ayan na, regalo ko sa kasal mo ha. Wala namang gugulo sa inyo. Oo nga, pinatay na namin lahat ng mga aswang para wala na kayong kakatakutan. Maraming salamat Ate Rosa, Mucha, natapos din ang panggagambala ng pamilya ni Lucio sa amin. Hindi naman makapaniwala sina Aling Minda at Mang Isko na nagawa ng 4 na patayin ang nasa 10 mga aswang. Pero gayon pa man ay hindi na sila nagtanong pa. Sa halip ay pinagtulungan na lamang nilang sunugin ang mga ito sa may kakahuyan at huwag nang ipakita sa pamilya ng mapapangasawa ni Mila. Matapos yon, naging abala ang lahat sa paghahanda sa kasal ni Mila at masayang nagtulungan ang lahat at naging masaya at payapa ang lugar hanggang sa maidaos na ang kanilang kasal. Masaya namang kumain ng lechon sina Olay at Mucha at nagpakabusog ang dalawa na tuwang-tuwa pa sabay apira ng mga ito. Matapos ang kasal ay nagpaalam na sila kinabukasan dahil nga uuwi na sila sa kanila. Paano Mila, uuwi na kami ha? Binabati ko kayo. Maraming salamat Ate Rosa, mag-ingat kayo. Salamat sa pagpunta at sa pagtulong sa amin, lalo na sa iyo Mucha. Walang ano man yun manang, basta may problema ka, lapit ka lang kay Mucha ha. O sige, maraming salamat. Niyakap na ni Mila si Mucha, pati na din si Olay, Nina at Rosa, at nagpaalam na sila para umuwi. Inihatid naman sila ng mga ito sa pier para umuwi na sa kanilang lugar. Naging masaya ang bakasyon nila Mucha sa lugar nila Mila at nang makauwi na sila sa kanilang bahay ay inabot na sila ng hapon at nagulat ito nang makita doon ng 2 matanda na pinaghihinala ang mga aswang na bagong lipat sa kanilang lugar na sina Gina at Gimo. Kaya naman, napaalertong bigla si Mucha.
Ano ginagawa niyo rito? Nanay, upo kayong lumapit sa kanila. Mga aswang po sila. Hinawi ni Rosa si Mucha papunta sa kanyang likod at nagwika. Ano ginagawa niyo ho dito? Tiyo? Tia, kailan pa kayo bumalik sa baryo namin? Nanay, kilala niyo po sila? Oo anak. Mga lola at lolo mo sila. Yan ang lolo Gimu mo, kapatid dyan ni Lola Rosing mo, at ang asawa niyang si Tia Gina. Kaya lola mo din siya. Ano po? Kapatid ni Lola Rosing si Lola Kimo? Lolo at lola ko po sila? Pasensya na Rosa. Wala naman kaming balak manggulo. Ang totoo, binabantayan namin ang bahay niyo at may nagtatangkang magnakaw. Ang katunayan, yung si Poldo, bala kayo nung looban. Kaya tinodas na namin ni Gimo. Masamang tao naman yon. Ano po? Kayo ang pumatay kay Mang Poldo na basagulero? Oo po, kami nga ng lolo Gimo mo. Patawad, kung naabutan nyo kami, aalis na din kami. Sandali, manatili muna kayo dito. Kailangan nating mag-usap Tiyo. Tia. Pumasok nga ng bahay sina Rosa, Mucha, Gimo at Gina. At dito ay nag-usap sila para maipaliwanag kay Mucha ang lahat. Nanay, paano po nagkaroon ng kapatid na aswang si Lola Rosing? Di po ba? Isa po siyang biyasang albularya? Kayo na po siguro ang magpaliwanag Tia Gina. Sige Rosa. Alam mo Mucha, ang totoo, ako lang naman talaga ang aswang at tao itong si Gimo. Pero dahil mahal niya ako, nagpayanggaw siya sa akin na ikinagalit noon ng Lola Rosing mo. Bakit daw nagpayanggaw si Gimo nang hindi nito sinasabi sa kanya? Balak sanang tanggalin ng lola mo ang yanggaw noon pero hindi pumayag si Gimo. Kaya ang nangyari, umalis kami sa lugar niyo at lumayo kami. Kahit ganito kami po, hindi naman kami masama at hindi kami namimirwisyo ng mga tao. Maliban na lang kung nasa panganib kami, pati na rin kayo. Kaya pala, wala kang nararamdaman akong anong masamang presensya sa inyo, Lolo? Lola? At dito ay lumapit si Mucha sa kanila at niyakap sila nito. Dito na napatulo ang luha ng dalawang matanda, lalo na si Gimo, na siyang kapatid ng kanyang Lola Rosing. Maraming salamat po sa pagbabantay sa bahay namin abang wala ko kami. Oo nga, mabuti po Lolo. Lola, dito lang kayo tumira para naman sama-sama po tayo dito. Nagulat naman ang dalawang matanda dahil sa sinabing ni Mucha, pero mariing tumanggi ang dalawa. Ayaw kasi nilang magkaproblema ang mga ito, lalo't may nakaalam na mga aswang sila at baka kung ano pa ang isipin kina Mucha at Rosa, kaya mas maiging malayo ang mga ito sa kanila. Pero wag ang mga itong mag-alala dahil puprotektahan pa rin nila ang mag-ina. Tumayo naman si Rosa at pumasok sa kanyang silid at paglabas nito ay may dala na itong maliit na kahon at ibinigay yun kay Gimo. Tiyo, pinapabigay ho ito sa inyo ni Inay. Binuksan ni Gimo ang maliit na kahon at may laman itong titulo ng lupa at isang sulat. Kaya naman, binasa niya ito. Sa nag-iisa kong kapatid. Kapag nabasa mo itong sulat, marahil wala na ako Gimo. Patawarin mo sana ako sa pagtatakwil ko sa inyo ni Gina. Masakit sa akin na ang nag-iisa kong kapatid ay naging aswang kahit na alam ng lahat na isa akong biyasang albularya. Alam ko na kaya kayo lumayo ay para protektahan at pangalagaan ang pangalan ko. Kaya sana patawarin mo ako sa akin naging kasalanan at pagkukulang sa inyo. Iiwan ko ang sulat na ito kay Rosa sa pamangkin mo at kalakip nito ang titulo ng lupa na nasa pangalan mo na maaari niyong patayuan ng bahay at mamuhay kayo ng payapa roon. Muli, sana ay mapatawad mo ako. Nagmamahal, Rosing. Napahagulgol ng iyak si Lolo Gimo sa sulat na iniwan sa kanya na nag-iisang kapatid nito. 20 taon ho kayong inantay ni Nanay Tiyo. At nung alam na niyang hindi na siya magtatagal, iniwan niya po ito sa akin. Sa pagbabaka sakali na bumalik nga ho kayo. Humingi din naman ng tawad si Lolo Gimo kay Rosa dahil ngayon lang ito nakabalik at hindi niya raw tatanggapin ang lupain na ibinigay ng kanyang kapatid para sa kanya. Sa halip ay ilipat na lamang ito sa pangalan ng apo nilang si Mucha. Mas matutuwa umano ang manang Rosing niya kung sakaling ganoon dahil nakikita niya si Mucha na ito ang magmamana ng pagiging bihasang albularya nito. Sigurado ba kayo Tiyo Gimo? Tumango ang matanda at sinabing oo umano at matanda na din naman sila ng kanyang asawa. Kaya wala din naman silang pag-iiwanan nito kundi si Rosa o ang anak nitong si Mucha. Talaga Lolo? Ipapamana niyo po sa akin ang lupain niyo? Yay!
Isalin niyo na po sa pangalan ko, Nay. Tapos ibebenta ko yan para marami akong pera. Anong ibebenta ka dyan? Tumigil ka nga. Biro lang po, Nay. Kayo naman, hindi na mapiro. Matapos ang gabi na yon, na nakilala ni Mucha ang kanyang lolo Gimo at lola Gina na mga aswang. Samantala, lingid sa kaalaman nito ay nagawang mabarang ng kalaban nilang si Olga si Isay dahil nalaman nito na sina Isay at lola Andeng ang mga albularyang pinatawag noon na mag-asawa para gamutin ang kanilang anak na nabarang ni Olga. Mabuti na lamang at nagawa yung makontra ni lola Andeng. Yun nga lang ay nabasag ang tangan nito sa kanyang katawan kaya naman ang hina ito at hindi na makakapanggamot. Nalaman naman ito ni Mucha nang pumunta siya roon sa kanyang lola at sa kanyang pinsan. Umanda sa akin ng pangit na yun. Magbabayad siya sa ginawa niya sa inyo, Manang. Lola, Maghunos dili ka. Malakas ang mababarang na yun, Mucha. Hindi nga namin magawang matuntun yun ni lola eh. ako na ang bahala, Manang. Kailangan na matapos na ang kasamaan niya. Ngayon nagbalik na ako. Hanapin ko siya. Mag-iingat ka, Apo. Kita mo naman ang nangyari sa akin. Mabuti na lang at napagaling ko si Isay. Pero kapalit naman ang tangan ko. Matalino ang mambabarang na yon. Sinadya niyang barangan si Isay para mabasag niya ang tangan ko. Ngayon wala na akong laban sa kanya. Opo kayo mag-alala, Lola. Hindi na niya yun mauulit. Sabay kuyom ng kamao ni Mucha. Matapos dumalaw sa kanyang lola Andeng at Isay, ay tumungo naman ito sa tindahan ni Aling Maming. Aling Maming, magandang araw po. Pautang nga po ako ng soft drinks. Ang ganda ng bungad mo. Wala nang paligoy-ligoy. Utang ka agad. Mabutit makabalik ka na. Kumusta naman kayo ng nanay mo? Ayos lang po. Opo, kahapon lang po nakabalik. Kumusta po dito, Aling Maming? Mabuti naman. Pero nalaman mo na ba na kinulam si Isay? Siguro isa yun sa nakalaban nila. Mabuti naman at naagapan. Opo, alam ko po, Aling Maming. Kaya nga, nagmamerienda muna ako dito sa inyo para basag ako at sasigurin ko yung mambabarang na yun. Ano ka mo? Susugurin mo ang mambabarang na yon. Huwag ka magbiro ng ganyan na bata ka. Ilalagay mo lang sa panganib ang buhay mo. Tsaka alam mo ba kung saan nakatira ang mambabarang na yon? Hindi nga po, Aling Maming eh. Yun naman pala. Hindi mo naman pala alam kung saan nakatira. Tapos susugurin mo. Ako, alam ko, madali na lamang yung matuntun mo, Cha. Sasama kita. Papahanap natin sa mga alaga ko. Alay, mabuti nandito ka. Sige, tulungan mo ako. Hanapin natin ang bahay ng mambabarang na yun. Ano sinasabi niyo? Nahanapan niyo ang bahay ng mambabarang. Tumigil nga kayong dalawa. Olay, magmerienda ka na lang dito. Tigilan niyo na yung iniisip niyo. Wala po akong pera, Aling Maming eh. Libre na. Basta tumigil kayong dalawa sa binabalak niyo. Baka mamaya niyan, mapahamak pa kayong dalawa. Ano namang laban niyo sa mambabarang na yon? Pag nakita niyo, aber. Eh di, lalabanan namin. Umanda siya sa akin. Hay nako, ang tatapang niyo. Sige na, kumain na kayo dyan. Huwag niyo nang ituloy ang binabalak niyong dalawa. Hindi naman na nagsalita pa ang dalawa at nagmerienda na lamang sila. Matapos kumain ay nagpaalam na sila kay Aling Maming. Aling Maming, alas na po kami ha. Salamat po. Umuwi na kayong dalawa. Tumango naman ang dalawa. Pero duda si Aling Maming dahil makukulit at pasaway ang dalawang bata. Parang duda ako sa dalawang yon. Pero hindi naman nila alam ang bahay ng mambabarang. Kaya palagay ko, wala din naman talaga silang gagawin. Samantala, lingid sa kaalaman ni Aling Maming ay may paraan ang dalawa para matuntun ang bahay ng mambabarang na kanilang kalaban sa pamamagitan ng mga alagang sigbi ni Olay. Mucha, may damit ka ba ng manang Isay mo nang nakulam siya? Oo, eto Olay oh. Ginapit ko yung manggas ng damit ni Manang Isay. Bakit magkinapit? Eh di sayang ngayon. Eh mahirap dalhin pagbuo eh. Kaya ayan, ginapit ko na lang. Sige na, ipaamoy mo na sa mga sigpin mo. Kaya naman pinaamoy nga ni Olay sa alaga niyang sigbin ang kapirasong tela na dala ni Mucha at nang maamoy ng dalawang sigbin ni Olay ay agad nang lumakad ang mga ito. Sinundan naman sila ng dalawang bata at inabot na sila ng takip silim ay hindi pa nila nararating ang bahay ng mambabarang. Ang layo ng bahay ng pangit ah. Nga, lagot ako nito kay inay. Hindi ako nakapagpaalam. Akala ko naman ay malapit lang. Ako nga rin eh, pero andito na tayo. Kaya ituloy na lang natin. Lumakad pa nga ang dalawa. Samantala,
Sabay namang umuwi ng maaga sina Rosa at Nina sa kanilang pwesto mula sa bigasan at dumaan sa tindahan ni Aling Mameng dahil nagbabaka sakali ang mga ito na andun ang kanilang mga anak. Aling Mameng, magandang gabi ho. Hindi ho ba tumambay dito ang anak ko? Andito yun kanina Rosa, kasama si Olay. Bakit? Wala pa ba sa inyo? Hindi pa ho kami nakakauwi eh. Dumaan lang ho kami dito at akala namin nandito sila. Tingnan nyo, kung nasa sa inyo na ang mga anak nyo. Alam nyo kasi kanina, nag-uusap ang dalawa. Balak daw sugurin ang mambabarang na bumarang kay Isay. Ano ho? Susugurin nila ang mambabarang na bumarang kay Isay? Saan ho yun? Kumalma lang kayo. Hindi naman alam ng dalawa kung nasaan yon. Aling Mameng, magkasama po ba si Olay at si Mucha? Oo Nina, magkasama nga sila. Lagot, dali Rosa. Tingnan natin sa bahay niyo kung andon si Mucha. Kung wala ay talagang pinuntahan nga ng mga yun ang bahay ng mambabarang. Ano? Paano naman nila magagawa yon? Hindi naman nila alam. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo Rosa. Tara na. Tumakbo pa ang dalawa para tingnan kung andon nga si Mucha sa bahay nila at nang malaman na wala ay agad silang tumungo sa bahay nila Nina at nang malaman na wala din ang anak na si Olay ay nag-alala na ang dalawa. Lagot, mukhang pinuntahan nga nila. Yung bahay ng mababarang na yun. Paano nila matutuntun yun Nina? Sumipol naman si Nina at dito nga lumabas ang alaga nitong sigbin. Dahil sa sigbin Rosa, marahil ginamit ni Olay ang alaga niya mga sigbin para matuntun ang bahay ng mamabarang. Kaya malamang, tumungo talaga ang dalawang yun doon. Sundan natin Nina, madali, tayo na. Agad namang inutusan ni Nina ang alagang sigbin para sundan sina Mucha at balik nga sa dalawa ay nakarating na sila sa bahay namang babarang na si Olga. Andito na tayo, Mucha. Ang layo ng bahay ng pangit. Inabot na tayo ng kape. Nga Umanda sa akin ng pangit nito. Anong gagawin natin? May magagamit pa tayong panlaban dyan? Meron? Kinuha ko yung tansang punyal ni Lola Andeng. Inaram ko muna. Ganun ba? Sige, tara na. Lalapit na sana ang dalawa sa bahay ni Olga nang lumabas ito. Mabuti naman bata't narito ka na. Talagang inaantay kita. Oo, at hinahanap din kitang pangit. Umanda ka sa akin, magbabayad ka sa ginawa mo sa manang Isay ko. Hindi ka pa nadala ng una ha. Ngayon, hindi ka na makakatakas sa akin. Ikaw ang hindi na makakatakas. Mga alagad ko, lumabas kayo. Orasyon ng kadiliman at alagad ng karimlaan. Sugurin ang kalabaan. Nagsili para ng mga insekto kagaya ng ipis, tipaklong at iba pa patungo kay Mucha at Olay. Kaya naman hinawi ni Mucha si Olay. Tabi ka muna, Olay. Orasyon ng kabutihan. Protektahan kami laban sa pag-atake ng mga insekto gawa ng kalaban. Dito ay may puting enerhiya ang bumalot kay Mucha kasama si Olay at hindi nagagawang makalapit ang mga insekto ni Olga dito. Hindi! Paano mo nagagawa yan? Nasa teritoryo kita. Dapat mahina ka. Binalaan na kita na magbabayad ka. Umanda ka ngayon kay Mucha, ang batang biyasa. At nag-orasyon muli si Mucha. Orasyon ng kabutihan, tapusin mo ang mga kampo ng kalaban. Lumapad ang liwanag sa katawan ni Mucha at bawat insektong tamaan ng liwanag nito ay nilalaglag at namamatay. Dito napagtanto ni Olga na may taglay na Mucha. At ito ay ang Mucha ng sinukuan na parehong malakas na proteksyon at kumbate. Kaya napagtanto na niya ang rason kung bakit hindi nito nagawang mapahina si Mucha dahil may protection ito sa kanyang katawan. Sa'yo pala iniwan ng matandang si Rusing ang Mucha ng sinukuan. Oo, iniwan sa akin ni Lola Rising para labanan ang mga kagaya mong kampo ng dilim. Pero hindi pa rin ako magpapatalo sa'yo, mga alagad. Labas! Dito ay may aswang ang bigla nalang dumapo sa pubungan ni Olga at alagad niya ito. Tingnan natin ang galing mong bata ka. Dali, sugurin siya. Pero napangiti lang si Mucha at nagwika. Wala ka bang nakakalimutan? Hindi lang ako nag-iisa. Agad na sinunggaban ng mga sigbi ni Olay ang aswang at pinagkakagat. Paano may kasama kayong sigbin nang hindi ko nalalaman? Syempre, may sabulagyan sila na nilagay ko. Hindi ka rin ordinaryong bata. May lahi ka ding mangkukulam. Kaya hindi ka rin naapektuhan ng pangpahina ko. Mabuti naman, alam mo. Dali mo, Cha. Tapusin mo ng pangit na yan. Sige, umanda ka.
Orasyon ng kabutihan? Sa punyal ko? Sumanib ka? Nagliwanag ang katawan ni Mutya na nagtataglay ng mutya ng sinukuan at sumanib yon sa punyal nito. Ngayon, katapusin mo na, Olga. Sinugod ni Mutya si Olga at dahil sa liwanag ng punyal nito ay nasisilaw si Olga kaya hindi ito makagalaw. Kaya naman nagawa siyang tamaan ng punyal ni Mutya sa puso niya. Inang bagay sa'yo? Masamang mambabarang? Biglang namuti ang buhok ni Olga at biglang kumulubot ang buhok niya hanggang sa tuluyan na nga itong namatay. Nagawang mapatay ni Mutya at Olay ang mambabarang na si Olga. Sakto naman na nagawa nila yon nang dumating si Rosa at Nina. Nagalit ang mga mukha. Mutya! Nanay? Ala, lagot. Galit ata ang mga nanay natin, Olay. Nga, mapapalo tayo nito, Mutya. Lumapit ang dalawa sa mga anak nila na galit ang mga mukha dahil hindi nagpaalam ang mga ito. Pero imbes na mapingot sila, ay niyakap sila ng mga ito. Pasaway ka talagang bata ka? Paano kung napahamak ka? Batawad po, Nay. Hindi kami nakapagpaalam. Baka kasi kung patatagalin pa namin ang pagpatay sa mambabarang, baka may mabiktima pa siya. Kaya wag niyo na po kami pagkalitan. Kahit pagalitan pa namin kayo, wala na din namang mangyayari. Kaya umuwi na lang tayo. Umuwi na nga ang mga ito kasama ang kanilang mga nanay at iniwan ang bangkay na mangkukulam sa labas ng bahay nito. Pag alis nila Mutya ay may dumating na dalawang bata at isa dito ay isang aswang na kalahating kaskas, nagabunan at kalahating mananabas at ang isa ay Bertudes. Ay naku, uli na tayo, Pipay. May nakapatay na sa pangit, oh. Ang bagal mo naman kasi. Ano kami, Kay? Hindi ko kaya kasalanan yun at matilim. Palibasa, aswang ka dyan eh. Kaya mabilis ka. Tulungan mo na lang akong ilagay ang bangkay ng pangit na to sa bahay niya at sinugin na natin. Kaya naman nilagay na nga ng dalawang bata ang mga bangkay ng aswang at ng mamabarang na si Olga sa loob ng bahay nito at sinunog yon bago umalis sila papalayo. Lumipas sa mga araw sa baryo nila Mutya, naging maayos naman ang lahat at dahil nabasag na ang tangan ni Lola Andeng ay si Isay na ang pumalit dito kasama si Mutya na ngayon ay nanggagamot na at nakilala na itong si Mutya, ang batang biyasa. Dito ko na po tatapusin ang kwento ni Mutya, ang batang biyasa. Sana po ay nagustuhan nyo. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.